Noong unang Martes ng Mayo, nang magsimulang sumabit ang mainit na hangin sa mga kortina at ang amoy ng nilagang saging ay kumapit sa maliit na kusina ni Leticia, may isang bagay na napakaliit at halos katawa-tawa kung ikukwento sa iba ang nangyari. Hindi dumating ang karaniwang text ng bunso niyang si Marjorie na, "Ma, kumain ka na." Sanay siya roon, sa maikling mensaheng parang obligasyon at lambing na pinagsamang hindi na niya inuusisa kung alin ang mas totoo. Kaya nang mag-alas 9 at wala pa rin, sa kanya napansing iba ang tunog ng bahay, parang mas malalim ang katahimikan kapag may isang pamilyar na bagay na hindi sumipot. Hindi naman siya nasaktan agad, sa totoo lang, ang una niyang naramdaman ay hiya sa sariling umasa. Tinimplahan niya ang sarili ng kape, iyong 3-in-1 na lagi niyang pinupuna dahil masyadong matamis pero iyon pa rin ang iniinom dahil iyon ang iniiwan ng mga apo kapag bumibisita at umupo siya sa may bintanang tanaw ang makitid na eskinita sa Tondo kung saan ang umaga ay hindi kailanman tunay na tahimik may dumadaang tricycle, may tumatawad sa isda, may batang umiiyak dahil inaagawan ng timba sa gripo. Doon, sa pagitan ng dalawang lagok, naalala niyang Martes nga pala, at tuwing Martes nitong mga nakaraang buwan ay lagi siyang lumalabas bago magtanghali para dumalo sa libreng reading program sa barangay hall. Hindi dahil mahilig pa siyang makihalubilo, kundi dahil napansin ng health worker na mas tumatagal siyang nakatulala mula nang mamatay si Ernesto, 4 na taon na ang nakalipas, at sinabi nitong mabuti raw sa isip ang may rutina. Noong unay naiinis siya sa payong iyon. Para bang ang pagdadalamhati ay simpleng kalawang na pwedeng kuskusin ng schedule. Pero sa kalaunan, hindi niya masasabing nakatulong ito ng malaki. Ang totoo, nakatulong lang ito ng sapat para hindi humaba ng husto ang mga hapon. Kaya noong araw na iyon, kahit wala ang text ng anak, nagsuot pa rin siya ng kupas na blouse na may maliliit na asul na bulaklak at ang mahinang pabangong matagal ng halos amoy sabon na lang. Sa kanya tinupi ng maayos ang puting panyo sa loob ng bag. Sa hagdan pababa, nasalubong niya si Aling Nena mula sa katapat na pinto. Iyong babaeng mahilig magtanong na parang nag-aabot ng awa pero sinusukat ka rin. At sinabi nitong, "Aba, maaga kayata ngayon, Tia Letty." Sa tonong may kaunting pagtataka dahil nitong mga huli raw ay mas madalas siyang hindi lumalabas kapag tirik ang araw. Ngumiti si Leticia ng ganoong ngiting maliit na hindi nagtutulak ng usapan. Ngunit mapilit ang umaga, at mapilit din si Aling Nena, kaya nadugtungan pa ito ng, "Mabuti yan, hindi magandang laging nakakulong sa bahay, lalo na't mag-isa ka." Ang mga ganitong pangungusap ay matagal nang hindi tumatama sa kanya ng lantaran. Sa halip, pumapasok ang mga ito na parang alikabok sa manipis na siwang, dahan-dahan, at saka mo lang mararamdaman kapag napakarami na. Tumango na lang siya at naglakad papunta sa barangay hall. Sa covered court na katabi nito idinaraos ang reading program, at doon, sa mahabang plastik na mesa na pinagdudugtong-dugtong, may mga lumang aklat pambata, ilang magasin, at iilang matatandang tulad niya na hindi rin halatang dahil sa libro na roon, kundi dahil sa pakiramdam na may silbi pa ang pag-upo sa tabi ng ibang tao. Doon niya unang napansing naroon ulit si Ramon de la Cruz, dating supervisor daw sa Pier, Balorin, at 2 beses na niyang nakita noong nakaraang buwan na tahimik lang sa dulo, nakasalamin, laging may dalang maingat na tiklop na dyaryo sa ilalim ng kilikili. Hindi siya kagaya ng ibang lalaking may edad sa lugar na mabilis magbukas ng kwento tungkol sa high blood o sa sweldong hindi sapat ng mga anak. May kung anong pag-iingat sa kanya na hindi naman yabang. Ang unang napansin ni Leticia sa kanya ay ang paraan ng paghawak nito sa upuan bago umupo dahan-dahan, parang may respeto kahit sa mga bagay na murang plastik lang. Noong araw ding iyon, dahil kulang ang volunteer na magbabasa sa mga batang dumating mula sa daycare, hinati sila sa maliliit na grupo. Si Leticia ay pinaupo sa tabi ng 3 batang babae na madaling tumawa at madaling mawalan ng pansin. Si Ramon naman ay sa grupo ng 2 batang lalaki na agad nag-agawan sa libro tungkol sa dagat. Sa kalagitnaan ng session, humina ang electric fan at saglit na nagkagulo ang ingay ng mga bata. May isang batang babae sa grupo ni Leticia na nainis dahil hindi siya pinapansin ng kasama, at sa pagkataranta ni Leticia napigilang umiyak ang bata. Nadulas sa mesa ang lalagyan ng crayons at gumulong sa sahig ang ilan. Yumuko siya para pulutin iyon, ngunit sumakit ang tuhod niyang kanang matagal nang nagrereklamo tuwing tag-init, kaya bago pa niya maabot ang dilaw na crayon na pinakamalayo, may kamay ng nauna mahaba, payat, may kaunting panginginig pero maingat at iniabot iyon sa kanya. "Ito po," sabi ni Ramon, hindi malakas, hindi rin malambing, simpleng tinig lang na hindi nang hihimasok. "Salamat," sagot niya.
At wala na sanang susunod doon, pero napansin yata nito ang bahagyang pag-igik niya sa pagtayo, kaya nagdagdag ito. Mainit kapag tanghali, sumasakit lalo ang kasukasuan. Sa ibang araw, maaaring tumango lang siya. Ngunit marahil dahil sa naunsyaming umaga, sa kawalan ng text na karaniwan niyang hinihintay, o dahil sa simpleng ginhawang may nakapansin nang hindi siya pinahihiya, napasagot siya ng bahagyang mas totoo, kaysa nakasanayan. Oo nga. Hindi ko lang tinatanggap na hindi na ako kasing bilis ng dati. Ngumiti si Ramon sa paraang tila hindi nagtatawa sa sinabi kundi kinikilala iyon. Ako rin naman, sabi nito. Ang diferensya, hindi ako nananalo kapag kinokontra ko. Muntik siyang mapangiti ng mas maluwag, at nang umalis si Ramon pabalik sa pwesto, may naiwang kakaibang pakiramdam sa kanya hindi kilig. Dahil hindi na siya ganoon kabata para tawagin agad sa ganoong pangalan ang anumang paggalaw sa dibdib. Hindi rin tuwirang saya, mas malapit siguro sa pagkaalalang may pinto pala sa loob ng araw na hindi naman niya binubuksan, pero hindi ibig sabihing wala na iyon. Pagkatapos ng programa, umambon ng bahagya, at nagsiksikan ang mga tao sa may tarpaulin na bubong sa labas. Inilabas ni Leticia ang panyo para pahirin ang batok, at noon ay narinig niyang may nagsasabing, "May payong kayo." Paglingon niya, si Ramong iyon, hawak ang itim na payong na luma pero malinis. Umiling siya. Hindi naman malakas ang ulan, ambon lang, at pauwi na rin siya. Ngunit imbes na sabihing mauuna na ito, nanatili lamang si Ramon sa tabi niya, kapantay ang tingin sa kalye na kumikintab sa manipis na ulan. "Diyan din ba kayo sa may Velasquez?" Tanong nito matapos ang ilang sandali. "Sa may ikatlong eskinita mula sa panaderya," sagot niya. "Ako, lampas pa ng kaunti. Kung gusto ninyo, sabay na lang. Hindi naman magandang mabasa ang tsinelas sa ganitong daan, madulas." Ang alok ay napakasimple, halos walang puwang para sa kahulugan, ngunit kahit ganoon ay may bigat. Alam ni Leticia ang bigat na iyon hindi dahil may mali siya agad, kundi dahil matagal na niyang alam ang paraan ng pagtingin ng kapitbahayan sa mga simpleng bagay kapag tumatanda na ang taong gumagawa nito. Kapag bata, romansa; kapag gitnang edad, usapan; kapag matanda, kadalasay katatawanan o hinala; gayunman, umuo siya. Hindi dahil gusto niyang suwayin ang kung anumang maiisip ng iba, kundi dahil sa sandaling iyon, ayaw niyang maglakad sa makipot at madulas na kalye ng mag-isa, habang bitbit ang bigat ng wala namang malinaw na dahilan. Sa ilalim ng payong, maingat silang naglakad na magkalayo ng sapat, para walang bahagi ng katawan na magkadikit. Nag-usap sila tungkol sa pinakaordinaryong mga bagay, ang presyo ng galunggong, ang traffic sa Divisoria, ang batang volunteer na masyadong mabilis magbasa ng kwento, kaya hindi makahabol ang mga bata, ngunit sa bawat pagitan ng usap, may kung anong hindi nakaiinis na katahimikan. Hindi kagaya ng katahimikang nararanasan niya sa bahay na para bang may nawawala, ito ay katahimikang parang may sapat nang naibigay ang presensya ng isa't isa, kaya hindi kailangang piliting punuin. Pagdating sa tapat ng panaderya, huminto siya at itinuro ang eskinita niya. "Dito na ako." Tumango si Ramon at bahagyang itinaas ang payong para hindi siya mabasa habang lumilihis. "Sige. Ingat po." Muling po, na ikinagulat niya dahil halos magkasing edad lang naman sila. "Huwag mo na akong ipo," sabi niya, at bago pa niya mapag-isipan, nadagdagan pa iyon ng, "Mas matanda lang yata ako ng 2 taon." Umaliwalas ang mukha nito sa paraang maingat pa rin. "Sige, Leticia," sabi nito, na parang sinusubukan ang pangalan sa bibig ng may pag-iingat. Sa buong natitirang hapon, habang nagbabalat siya ng bawang para sa adobo at nakikinig sa mahinang balita sa radyo, pabalik-balik sa isip niya ang simpleng tunog ng sariling pangalan mula sa bibig ng ibang lalaki. Hindi iyon pagtataksil sa alaala ni Ernesto, iyon ang paulit-ulit niyang sinabi sa sarili nang mapansin niyang masyado siyang alerto sa isang bagay na marahil ay wala namang ibig sabihin. Pero kahit hindi pagtataksil, may kakaibang hiya pa rin. Para bang nahuli niya ang sariling nagsuklay nang mas maingat bago lumabas kahit wala namang pupuntahang espesyal. Kinagabihan, dumating ang tawag ni Marjorie at agad itong nagsimula sa paliwanag na nawalan daw ng load. Sunod ang reklamo sa pagod sa trabaho, at sa pasaway na anak nitong si Pio. Nakinig si Leticia, sumasagot sa tamang lugar. "Oo nga, hay naku, sabihin mo kay Pio," tulad ng matagal na niyang gawi. Sa dulo ng tawag, gaya ng dati, tinanong siya ng anak kung lumabas ba siya. "Oo, nag-reading program kami." "Mabuti yan, ma, huwag kang magkulong, baka lalo kang panghinaan." Nakakatuwa na medyo nakakairita ang ganitong pag-aalala, isip ni Leticia, dahil parang lagi silang nagsasalita sa kanya na para bang siya ang halaman sa may bintana na kailangang paalalahanang maarawan.
Hindi naman niya sinabing nakasabay siyang umuwi sa ilalim ng payong ng isang lalaki. Hindi niya itinago dahil bawal, hindi niya lang makita kung bakit kailangang sabihin. Ngunit pagkababa niya ng telepono, doon niya naramdaman ang unang bahagyang kurot ng konsyensya. Maliliit na bagay talaga ang unang gumagalaw sa loob ng buhay. Naisip niya, hindi mga deklarasyon, hindi malalaking pangyayari, kundi iyong mga bagay na hindi mo masabing kasinungalingan, pero hindi mo rin masabing ganap na walang tinatago. Lumipas ang isang linggo na walang anumang pambihirang nangyari maliban sa katotohanang tuwing Martes ay inaayos na ni Leticia ang buhok niya nang mas matagal bago lumabas, at bawat beses na mahuhuli niya ang sarili sa salamin, agad niyang ibinababa ang tingin na para bang may ibang taong makakakita sa kanya. Sa susunod na reading session, naroon ulit si Ramon, at dahil sa isang kaswal na pagkakatabi ng upuan, magkatabi silang naupo habang hinihintay ang mga bata. Masyadong maaga kayata. Sabi niya, agad nagsisi sa pamilyar na tonong lumabas sa bibig niya, pero ngumiti lang ito, ayaw kong mahuli, kapag matanda na, natitira na lang sa atin ang pagiging maaga. Napatawa siya roon, tunay na tawa na maikli ngunit malinaw, at may dalawang volunteer na napalingon. Hindi siya nahiya sa pagtawag pansin, sa halip, mas nahiya siya sa gaan ng naramdaman niya pagkatapos, nagkwentuhan sila ng kaunti. Nalaman niyang may dalawa ring anak si Ramon. Isang babae sa Bulacan na may sariling pamilya, at isang lalaking seaman na bihirang umuwi. Nalaman din niyang dati pala itong mahilig kumanta sa simbahan, pero huminto nang mamatay ang asawa. Bakit? Natanong niya. Nagkibit balikat ito. Parang may mga boses na okay lang marinig kapag dalawa kayong nakauwi. Kapag mag-isa ka na lang, masyado silang malalakas. Hindi agad nakaimik si Leticia. Ang ganitong uri ng pangungusap ay hindi madramang pakinggan kung hindi mo naranasan. Ngunit kapag naranasan mo na, alam mong doon nakatago ang maraming gabi. Hindi niya sinabing naintindihan niya. Sa halip ay tumango lamang siya. Ang pagtango, minsan, ang pinakamalapit sa pagiging tapat. Sa mga sumunod na linggo, hindi naman sila agad naging malapit. Mas totoo sigurong sabihing nasanay lang sila sa presensya ng isa't isa, at ang pagkasanay na iyon ang dahan-dahang nagbago ng hugis. Minsan, nagdadala si Ramon ng suma na galing daw sa kapatid nito sa Navotas, at ilalapag sa mesa na parang para sa lahat, pero mapapansing sa pwestong pinakamadaling abutin ni Leticia. Minsan naman, si Leticia ay may ekstrang nilupak na gawa ng kapitbahay, at sasabihing, tikman mo nga kung matamis masyado, na para bang kailangan talaga niya ng opinyon. Walang nagsasabi ng anuman sa barangay hall, o kung may nagsasabi man ay hindi sa harap nila. Pero ang mga tingin ay nagsisimulang tumagal ng kalahating segundo pa. Hindi nakakagalit ang mga iyon, ang nakakairita ay ang epekto sa kanya. Nahuhuli niya ang sariling biglang inaayos ang distansiya ng upuan, o kaya'y umiiwas magsabay sa pag-uwi, kapag may maraming nakakakita, at sa bawat ganoong kilos ay may kasunod na pait sa bibig. Dahil bakit nga ba siya umiiwas? Kanino? Sa mga taong hindi naman tumutulong kapag mahaba ang gabi. Sa mga kapitbahay na mas mabilis makapansin sa panibagong tsinelas, kaysa sa nangangalay mong katawan kapag mag-isa kang umaakyat ng hagdan. Ngunit hindi rin ganoon kasimple, nariyan din ang mga anak. Hindi pa man malinaw sa kanya kung ano ang tawag sa unti-unting tumutubo, sa pagitan nila ni Ramon, alam na agad niya kung anong magiging anyo nito sa mata ng iba. Hindi bilang pagnanais ng dalawang nag-iisang tao, na may makasabay sa hapon, kundi bilang problemang kailangang pigilan bago maging kahihiyan. Dumating ang una talagang malaking pagliko ng isang Sabado ng hapon, hindi Martes, nang mapadaan si Ramon sa tapat ng bahay niya dala ang plastik na may lamang ilang bayabas at tinawag siya mula sa ibaba ng hagdan. Hindi naman kakaiba na may dumalaw sa bahay niya, si Aling Nena nga ay walang paalam kung umakyat minsan. Ngunit kakaiba pa rin ang pakiramdam nang marinig niya ang boses ng isang lalaking hindi kamag-anak na sumisigaw ng pangalan niya sa ilalim ng araw. Lumabas siya sa landing at nakita niya si Ramon, nakaputing polo na medyo luma, nakatinggalang ngunit hindi pa dalos-dalos ang tingin. Napadaan ako sa palengke, maraming bayabas, naalala ko sabi mo paborito mo kapag medyo hilaw pa, saglit siyang natigilan. Totoo. Nasabi niya iyon 2 linggo na ang nakalipas, habang nagkukwento tungkol sa pagbuburo ng bagoong at mangga sa probinsya noong bata pa sila. Pero hindi niya inaasahang natandaan ito. Naku, bakit ka nag-abala pa? Sabi niya, na siyang wastong sinasabi sa ganitong pagkakataon. Hindi naman, sagot nito, sobra ang nabili ko. Pareho nilang alam na maaring totoo iyon, at maaring hindi, pinatuloy niya ito. Sa loob ng bahay, bigla niyang nakita ang sarili niyang sala sa mata ng bisita.
Ang upuang kahoy na tinakpan na ng lumang tela para hindi halatang pudpod, ang altar sa sulok na may kandilang hindi pa napapalitan. Ang frame photo ni Ernesto na bahagyang naninilaw na ang gilid. Dati, hindi siya naaasiwa sa mga bagay na iyon. Ngayon, parang may kung anong gusto niyang itago o ayusin sa isang iglap. Naghain siya ng tubig at biskuit na Marie, habang si Ramon naman ay tahimik na nakaupo. Hindi mausisa, hindi rin iyong tipong titingin sa paligid para maghanap ng mapag-uusapan. Sa katahimikan na iyon, si Leticia pa ang unang nagsalita tungkol sa init, sa mahal ng kuryente, sa palpak na drainage sa may kanto. Sumagot si Ramon sa abot ng sapat. Nang medyo lumuwag ang loob niya, napunta ang usapan sa mas personal na mga bagay, hindi dahil may nag-udyok kundi dahil sa edad nilang pareho. May mga kwento ng kusa na lang lumalabas kapag may nakikinig na hindi nagmamadali. Ikinuwento ni Ramon kung paanong noong nabubuhay pa ang asawa niyang si Celia, hindi siya halos marunong magtimpla ng kape dahil lahat ay kusa ng nahahain sa kanya. At kung paanong pagkamatay nito ay una niyang natutuhan hindi ang maglaba o mamalengke kundi ang mag-impake ng katahimikan, pagkagabi iyong pagbukas ng TV kahit hindi nanonood. Iyong paglalagay ng kutsara sa lababo kahit mag-isa naman siyang kakain, basta may marinig lang, hindi niya ginawang sentimental ang pagkukwento. Parang naguulat lang siya ng panahon. Lalo tuloy itong tumama. Si Leticia naman, nang hindi namamalayan, ay nakapagkwento tungkol kay Ernesto sa paraang matagal na niyang hindi nagagawa sa mga anak. Sa mga anak kasi, ang alaala ng ama nila ay parang koleksyon ng mga tungkuling dapat igalang. Sa kanya, si Ernesto ay nananatiling taong mabait sa ibang araw, masungit sa ibang araw. May ugaling itiklop ang dyaryo sa maling paraan, mahilig sa tuyo kapag umuulan. Naikwento pa niya kung paanong noong huling mga taon ng pagsasama nila ay hindi naman puro lambing. Madalas din silang maubusan ng pasensya sa isa't isa, pero may nakagis ng lapit na hindi na kailangang patunayan. Habang nagsasalita siya, bigla niyang napansing matagal na palang walang ganitong pakikinig sa buhay niya, iyong hindi lamang naghihintay ng turn para magkwento rin o hindi kaagad magbibigay ng payo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating si Marjorie nang walang pasabi, pawisan, may bitbit na supot ng gulay, marahil galing sa trabaho, at dumaan para tingnan siya. Ang pag-akyat ng anak sa hagdan ay pamilyar na ingay, ngunit nang pumasok ito at makitang may lalaki sa sala, may bahagyang pagtigil sa mukha nitong napakabilis, ngunit hindi sapat para hindi mapansin ng isang inang matagal ng kabisado ang bawat anyo ng pag-aalinlangan ng anak niya. Ay, ma, may bisita ka pala, sabi ni Marjorie, at ngumiti sa maayos ngunit masyadong maingat na paraan. Tumayo si Ramon at nagpakilala. Ramon de la Cruz po. Kasama ko po si Leticia sa reading program sa barangay. Ah, ganoon po ba? Mabilis ang mga sumunod, alok ng upuan, tanggi ng bisita na magtatagal pa, magalang na paalam, walang kahit anong pwedeng tawaging eskandalo. Ngunit nang makaalis si Ramon at marinig ni Leticia ang pababangyabag nito sa hagdan, naramdaman na niya ang bigat na naiwan sa kwarto, kahit hindi pa nagsasalita si Marjorie. Inayos ng anak ang supot ng gulay sa mesa at saka lang ito tumingin sa kanya ng diretsyo. Ma, close na ba kayo noon? Hindi naman matalim ang tanong, pero may bagay dito na agad nagpagitla sa kanya hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa tunog na para bang may dapat agad ituwid bago lumala. Kasama ko nga sa program, napadaan lang. Oo, gets ko naman. Humugot ng hininga si Marjorie at umupo. Wala lang, baka kasi mamaya, alam mo na, mag-take advantage. Maraming ganyan. Karaniwan, kapag may mga payo ang anak na ganito, tumatango na lang si Leticia, pinipiling huwag palakihin. Pero may kung anong sumikip sa dibdib niya nang marinig ang salitang iyon take advantage, na para bang ang tanging posibleng anyo ng paglapit ng isang tao sa kanya ay interes, panlilinlang, o pangungulimbat. Bakit mo naman agad iisipin yon? Narinig niyang tanong ng sariling boses, mas malamig kaysa balak niya, natigilan si Marjorie. Hindi sa ganoon, ma, nag-iingat lang. Siyempre may bahay ka, may pension ka kahit paano, ayokong may manggamit sa'yo. Hindi sumagot agad si Leticia. Ang totoo, hindi malaki ang pension niya, at ang bahay na tinitirhan niya ay masasabing tahanan lang dahil nagtiya-tiyaga siyang panatilihin. Pero hindi iyon ang punto. Mas masakit iyong likod ng pangungusap, hindi nito inisip na baka may makitang mabuti sa kanya ang isang tao, na baka may halaga rin ang pagiging kasama niya maliban sa kung ano ang maaaring makuha. Napahiya siya sa sariling hinanakit dahil alam din niyang nag-aalala lang ang anak. Ngunit ang pag-aalalang iyon ay may kasamang pagliit sa kanya na hindi madaling lunukin. Hindi naman ako bata, sabi niya sa huli. At hindi rin ako tanga.
Mabilis na umamo ang mukha ni Marjorie. Hindi ko sinasabing tanga ka, ma, alam mo naman kaming magkakapatid, gusto lang namin na maayos ka. Iyan na naman, naisip niya, maayos. Parang ang buhay niya ay aparador na dapat laging nakasara ng tama. Hindi na niya ipinagpatuloy ang usapan. Naghiwa siya ng bayabas at inabutan ang anak, na tumanggi muna bago kumuha rin sa huli. Umuwi si Marjorie pagkaraan ng 1 oras, at bago bumaba ng hagdan ay sinabi nitong, basta maging careful ka, ha? Tumango si Leticia, ngunit matapos maisara ang pinto, inilapag niya ang kutsilyo at matagal na tumingin sa mangkok ng hiniwang bayabas. Hindi niya mawari kung bakit napakalaki ng inis niya para sa isang usapang maaari namang ituring na simpleng pag-aalala. Marahil dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, may isang bahagi ng araw niya na hindi umiikot sa pagiging ina, lola, balo, o may-ari ng maliit na bahay na kailangang bantayan. At bago pa man niya mapangalanan ang bahaging iyon, may humawak na agad dito at sinukat ayon sa panganib. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala ang hiya at inis sa loob niya. Nang sumapit ang susunod na Martes, muntik pa siyang hindi pumunta sa reading program. Naglaba siya ng mas mabagal, nagwalis sa ilalim ng kama na matagal na niyang ipinagpapabukas, at minsan ay naupo na lang sa tabi ng timba na parang hinihintay na siya ng katawan niya na pumili kung lalabas pa ba siya. Ang totoo, hindi si Ramon ang iniiwasan niya, kundi ang bersyon ng sarili niyang lumilitaw kapag naroon ito, isang bersyong biglang kailangang ipagtanggol. Ngunit bandang 12:00, matapos marinig ang tawag ng magtataho sa labas at maramdamang lalo lang sumisikip ang bahay, sa bawat sandaling ginugugol niya roon, nagsuot pa rin siya at umalis. Pagdating niya sa barangay hall, nandoon si Ramon, ngunit hindi ito agad lumapit, nagtaas lang ito ng bahagyang kamay bilang bati. Nagpasalamat si Leticia sa paraang iyon, hindi siya handa sa malapit na usapan, at marahil naramdaman din iyon ni Ramon. Pagkatapos ng session, habang ang ibang volunteer ay nag-aayos ng mga libro, siya na mismo ang lumapit. Salamat sa bayabas, sabi niya, pilit na kaswal, tumango si Ramon. Masarap ba? Oo. Saglit silang tumahimik, pagkaraan. Marahan itong nagsabi, pasensiya kung nakaperwisyo ako noong Sabado. Hindi, mabilis niyang sabi, marahil mas mabilis kaysa nararapat, wala kang ginawang masama. Muli, iyong uri ng katahimikan na hindi komportable, ngunit hindi rin nakapaninikip. Tumingin si Ramon sa mga librong isinasalansan ng volunteer bago nagsalita. Minsan kasi, akala natin simpleng dalaw lang. Sa mata ng iba, iba na. Hindi niya alam kung may nagsabi ba rito o batid lang nito ang karaniwang ikot ng usapan sa ganitong mga lugar. Alam ko, sabi ni Leticia. Pero nakakapagod din iyong laging inuunahan ang iisipin ng iba. Dahan-dahan itong tumango. Oo. Saka pa lamang ito tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi matagal, sapat lang. Kaya lang hindi naman tayo nabubuhay ng tayo lang. Napakabanayad ng pagkakasabi noon kaya mas masakit tanggapin. Dahil totoo. Dahil kahit gaano niya kamahal ang ideya ng sariling pagpapasya, alam niyang hindi niya kayang umakto na parang wala siyang mga anak, apo, kapitbahay, kasamang magsisimba, mga mukhang babalikan at babalik sa kanya. Ngunit hindi rin niya matanggap na ang mga taong iyon ang tanging batayan ng maaayos na buhay. Sa hapon ding iyon, naglakad silang magkasabay hanggang sa panaderya ngunit hindi na sa ilalim ng iisang payong, maaraw naman, at marahil mas madali ang sikat ng araw, dahil walang naitatago rito. Sa tapat ng tindahang may nakasampay na mga sachet ng shampoo, biglang sinabi ni Ramon, may novena sa simbahan sa Biyernes, pupunta ako, baka gusto mo ring magsindi ng kandila. Simpleng alok na naman, kaya mas delikado, hindi niya kaagad sinagot. Ang simbahan ay ligtas na lugar sa paningin ng marami, ngunit alam niya na ang tunay na sinusukat dito ay hindi lokasyon kundi pagpayag. Titingnan ko, sabi niya. May darating kasi yata si Marjorie. Sige, wala nang idinagdag si Ramon. Hindi ito namilit at sa isang banda ay gumaan ang loob niya. Sa kabilang banda, may maliit ding bahagi sa kanya ang hindi maipaliwanag kung bakit nadismaya. Dumating ang Biyernes na maalinsangan. Bandang 3:00, nag-text si Marjorie na hindi raw ito makakadalo sa dapat sanay pagdalaw dahil pinapasok muli sa trabaho. Next week na lang, ma. Matagal tinitigan ni Leticia ang mensahe. Pagkatapos ay ibinalik ang telepono sa mesa. Walang sinabing desisyon ang loob niya, ngunit nang mag-alas 5 ay nagpapalit na siya ng blouse. Sa simbahan ng San Pablo, amoy kandila at lumang kahoy ang hangin. May mga matatandang babaeng nakabelo pa rin sa misa, mga batang hinahabol sa labas, mga lalaking tahimik sa pinakalikod, sa loob ng gayong lugar,
laging pakiramdam ni Leticia ay sabay siyang lumiliit at gumagaan. Nakita niya si Ramon sa may gilid, hawak ang maliit na booklet ng panalangin. Hindi siya tinawag nito, bahagya lang itong umurong para bigyan siya ng puwang sa bangko. Magkatabi silang nakaupo, hindi masyadong magkadikit, at habang umaagos ang monotono ng dasal ng nobena, nahuli ni Leticia ang sarili na hindi gaanong nakasunod sa mga salita. Sa halip, pinakikinggan niya ang paghinga ng lalaki sa tabi niya mahina, pantay, may kaunting sabit tuwing lulunok. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili, at agad niyang ibinalik ang pansin sa rebulto sa unahan. Pagkatapos ng dasal, nagsindi sila ng kandila. Para kanino? Tanong ni Ramon, habang isinasalpak ang kandila sa may bakal na lalagyan. Kay Ernesto, sabi niya. At sa mga anak ko. Magkaiba ba iyon? Hindi niya agad nasagot. Minsan hindi, sabi niya sa huli. Minsan oo. Ngumiti ito ng malungkot, parang may naunawaan na hindi na kailangang himain. Lumabas sila ng simbahan na kulay kahel ang langit. Sa plaza sa labas, may nagbebenta ng mais at mani, may mga batang umiikot sa fountain na wala namang tubig. Naglakad sila sa mabagal na bilis ng mga taong hindi naghahabol, pero hindi rin sigurado kung may patutunguhan. Sa tabi ng maliit na tindahan ng religious items, huminto si Ramon at nagsabing parang sa sarili lang, minsan iniisip ko, ano ba talaga ang bawal sa edad natin, ang sumaya ba o ang mahalatang sumasaya? Hindi tumawa si Leticia. Napatingin siya sa kanya, saka sa mga tao sa paligid na abala sa kani-kaniyang gabi. Pareho yata, depende sa tumitingin, sabi niya. At depende sa kung kanino ka humihingi ng permiso. Humihingi ka ba? Tanong nito, maingat. Dito siya natigilan. Maraming taon na siyang hindi tuwirang nagtatanong sa sarili ng ganoon. Sa pag-aasikaso sa pamilya, sa pagharap sa pagiging balo, sa pagtatabi ng kaunting pera para sa kuryente, at gamot at handa tuwing Pasko. Nasanay siyang ang mabuting tao ay iyong marunong mag-adjust bago pa magsalita ang iba. Hindi iyon laging masama, sa maraming pagkakataon, iyon ang nagpanatiling buo sa kanilang magkakapatid noong bata pa siya, at iyon din ang nagligtas sa maraming away noong buhay pa si Ernesto. Pero may bahagi rin ng sarili niyang unti-unti yatang naging tahimik hindi dahil payapa kundi dahil natutong huwag nang magtanong kung may nais pa ba ito. Hindi ko alam, sagot niya, at iyon ang pinakatapat na nasabi niya buong linggo. Umuwi siyang may kabagabagan na hindi nakadurog kundi sumama lang sa kanya na parang amoy ng usok sa buhok. Kinabukasan, dumating naman ang panganay niyang si Arnold kasama ang asawa nito para ayusin daw ang gripo sa banyo. Hindi madalas dumalaw si Arnold nang hindi may kailangang ayusin o kailangang pag-usapan, at bagaman nagpapasalamat si Leticia sa praktikal nitong pag-aasikaso, may bahagyang lungkot sa ganitong klaseng pagmamahal iyong mahusay sa mga sira, ngunit hindi laging marunong sa mga lamat. Habang nakausli ang katawan ng anak sa ilalim ng lababo, tinanong siya nito kung kumusta ang mga lakad-lakad niya sa barangay. Ayos naman, sabi niya. Marami na kaming kilala roon. Mabuti, sagot ni Arnold, saka parang wala lang idinugtong. Sabi ni Marge may mga nakakasama ka raw doon. Hindi niya alam kung bakit pero biglang nanigas ang batok niya. Nasa kusina ang manugang, nagbabalat ng sibuyas, at malinaw na naririnig ang usapan kahit kunwari abala. Mga volunteer, mga lolo't lola rin. Oo. Sumilip si Arnold mula sa ilalim ng lababo at pinunasan ang kamay. Ma, huwag kang magagalit ha. Siyempre concerned lang kami, lalo na kung lalaki. Naging manipis ang hangin sa pagitan nila. Pareho lang pala, naisip niya, magkaiba lang ng boses. Ano bang iniisip niyo? Tanong niya, dahan-dahan. Si Arnold, gaya ng maraming lalaking sanay magmukhang kalmado, ay nagkamot muna sa ulo bago nagsalita. Wala naman, basta sana, kung may lumalapit sa'yo, malinaw, ang daming issue sa mana, sa bahay, sa pamilya, ayokong mapag-usapan ka. Ang huling pangungusap ang tumama ng pinakamasakit, ayokong mapag-usapan ka, hindi ayokong masaktan ka, hindi ayokong malungkot ka, kundi ayokong mapag-usapan ka. Maaaring hindi iyon ang ibig sabihin ng anak, pero minsan ang tunay na laman ng takot ay lumalabas sa maling pagkakasabi. Naramdaman ni Leticia ang bigat ng litrato ni Ernesto sa dingding, ang tikatik ng tumutulong gripo, ang amoy ng sibuyas na binabalatan sa kusina. Buong buhay ko namang inayos kung ano ang sasabihin ng tao, sabi niya ng mahina, nakakapagod din pala. Hindi sumagot agad si Arnold. Marahil hindi nito inaasahang sasagot siya ng ganoon. Lumambot ang mukha nito. Ngunit ang paglambot ay hindi laging nangangahulugang pagkaunawa. Minsan nangangahulugan lang iyong nakita niyang maaari siyang makasakit. Ma, hayaan mo na, sabi niya,
at agad nagbawi sa sarili. Ayaw niyang maging eksena iyon. Ayaw niyang magmukhang dramatiko ang mga bagay na wala pa namang pangalan. Ngunit sa buong maghapon matapos makaalis ang anak, nagmistulang masikip ang bahay kahit nakabukas ang lahat ng bintana. Kinagabihan, dumungaw siya sa eskinita at nakita si Aling Nena na may kausap sa ibaba. Mabilis itong napatingin sa bintana niya saka bumalik sa kausap. Wala namang ebidensiya na siya ang pinag-uusapan, ngunit sapat na iyon para maramdaman niyang may manipis na sapina ng kamalayan sa pagitan niya at ng lugar na dati basta na lamang niya tinitirhan. Sa linggo, nagdesisyon siyang huwag munang pumunta sa plaza. Huwag maglakad papuntang simbahan ng alas 5 gaya ng minsan niyang ginagawa kapag naiinitan sa bahay. Nagluto siya ng monggo, naglinis ng altar, pinagpag ang mga punda. Ngunit habang lumalalim ang hapon, naramdaman niyang hindi naman siya tunay na umiiwas sa tao, kundi sa pagpipili ang unti-unti ng humihingi ng anyo. Mga ganitong edad, akala ng iba wala ka ng kailangang pagdesisyonan kundi gamot, budget, at schedule ng check-up. Hindi nila alam na may mga desisyong mas mahirap dumating kapag matanda ka na, dahil walang sinuman ang handang maniwalang maaari ka pang may gustuhin na hindi praktikal. Pagsapit ng Martes, muli siyang lumabas. Hindi niya alam kung dahil ba sa katigasan ng ulo o sa simpleng pagnanais na huwag ipaubaya sa pangamba ng iba ang schedule ng isang araw niya. Sa reading program, maraming bata at mas magulo kaysa dati. Halos walang pagkakataong makausap niya si Ramon maliban sa maikling kamustahan. Ngunit sa pag-uwi, sa may labasan, iniabot nito sa kanya ang isang manipis na librong pambata na may lumang pabalat. Nahulog sa bag mo noong nakaraan. Ako muna ang nakapulot. Kinuha niya iyon at napangiti. Akala ko nawala na. Hindi pa. Napakasimpleng sagot, hindi pa. Ngunit buong gabi, iyon ang umikot sa isip niya na may mga bagay palang maaaring mawala sa tingin mo. Tapos may isang taong tahimik na mag-iingat muna para sa'yo nang hindi hinihinging pasalamatan mo siya ng malaki. Hindi pa. Hindi pa nawawala. Hindi pa huli. Hindi pa sarado ang lahat. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa bintana at minamasdan ang mga sinampay na unti-unting kumakampay sa hangin, narinig niya ang pag-akyat ng isang pamilyar na yabag sa hagdan. Hindi mabigat, hindi nagmamadali, ngunit hindi rin ang yabag ng mga anak niya na kilalang-kilala ng sahig. Tumigil iyon sa tapat ng pinto niya, at bago pa man siya tuluyang makatayo mula sa silya, marahang kumatok si Ramon, na para bang alam nitong may mga sandaling ang mismong paraan ng pagkatok ang unang kailangang sagutin ng puso bago ang tao sa labas. Hindi siya sumagot agad, hindi dahil gusto niyang pag-antayin ito, kundi dahil sa ilang segundo na iyon, ay para bang sabay-sabay na naghanap ng pwesto ang maraming bagay sa loob niya, ang boses ni Marjorie na maging maingat, ang mukha ni Arnold na pilit kalmado habang sinasabing ayaw siyang mapag-usapan, ang sariling inis sa tuwing pinapaliit ng pag-aalala ng iba, ang anumang maaaring maging totoo sa nararamdaman niya. At higit sa lahat ang simpleng katotohanang may isang tao sa labas ng pinto niya na hindi niya kamag-anak, hindi niya anak, hindi niya apo, at gayunman ay naroon sa mismong oras na wala siyang planong makipagkita. Nang bumukas ang pinto, si Ramon ay nakatayo roon na may hawak na maliit na lalagyan ng plastik na may takip, iyong karaniwang pinaglalagyan ng pansit o sopas kapag may ipapadala sa kapitbahay. At sa isang banda ay nakagaan iyon ng bahagya sa pakiramdam ni Leticia, dahil ang anumang may hawak na pagkain ay mas madaling pagkatiwalaan ng mata kaysa sa dalawang kamay na walang dahilan. Pasensya na, sabi nito agad, at sa tono pa lang ay halatang handa itong umatras kung makita niyang hindi iyon ang tamang oras. May ginawang ginataang bilo-bilo yung kapatid ko. Sobra raw ang gata, naalala ko lang sabi mo dati gusto mo yon kapag maulan, mukhang babagsak ang ulan mamaya. Sinundan niya ng tingin ang ulap sa siwang ng bintana. Totoo, mabigat ang hapon, iyong uri ng langit na kulay lata bago bumigay. Wala namang mali sa pagdadala ng pagkain. Wala ring malinaw na dahilan para papasukin agad siya. Ngunit ang pagtanggi ay mangangailangan din ng paliwanag na hindi niya gustong ibigay, kaya umurong siya ng kaunti at sinabing, pumasok ka muna. Sa sandaling iyon, habang dumaraan si Ramon sa makitid na puwang ng pinto, napansin niyang muli ang paraan nitong hindi hinahayaang mauna ang katawan bago ang pahintulot ng bahay. Maliit na bagay na naman, ngunit ang buhay pala sa edad niya ay puno ng maliliit na bagay na kapag pinagsama-sama ay mas mabigat kaysa sa mga tahasang pahayag. Inilapag nito ang lalagyan sa mesa at hindi kaagad umupo. Siya pa ang nagsabi ng umupo ka, saka nagtimpla ng tubig dahil hindi niya maisip ang tamang asal sa pagitan ng hindi naman bisita at hindi pa rin ganap na malapit. Umupo si Ramon sa dulo ng upuang kahoy,
Bahagyang tuwid ang likod na parang alam nitong may mga bahay na hindi dapat agad komportablehan. Nakita-kita kanina sa program, sabi ni Leticia, para may masabi. Oo, sagot nito. Akala ko uuwi ka agad, hindi kita naabutan sa labas. May kinausap lang si Tess tungkol sa mga librong kukunin sa susunod. Tumango ito. Muli, isang tahimik na pagitan. Sa ibang tao, ang ganitong katahimikan ay maaaring awkward, maaaring manipis at masakit. Sa kanila, nagiging awkward lamang kapag napapaalalahanan siyang maaari itong mapagkamalan. Habang isinasalin niya ang bilo-bilo sa mangkok, naramdaman niyang bumabalik ang hiya na ilang linggo nang paikot-ikot sa kanya, hiya hindi dahil may ginagawang masama, kundi dahil wala siyang matinong salita para sa simpleng pagnanais na huwag laging mag-isa kapag hapon. Ayos lang ba na napadaan ako? Tanong ni Ramon pagkaraan ng ilang sandali, hindi nakataas ang tingin nito. Sa mangkok lang nakatingin ang mga mata, para bang binibigyan siya ng pagkakataong magsabi ng totoo, nang hindi niya kailangang salubungin agad ang mukha ng makikinig. Ayos lang, sagot niya. Pagkaraan, dahil naramdaman niyang kulang iyon at masyadong malapit sa pagsisinungaling sa sarili, idinagdag niya, nagulat lang ako. Dahan-dahang tumango si Ramon, nag-aalangan nga ako kung aakyat pa ako. Nasa ibaba na ako kanina, muntik nang umuwi. Sa paraang hindi niya inaasahan, lumuwag ang dibdib ni Leticia sa pag-amin nitong iyon. Hindi dahil gusto niyang malaman na may pag-aalangan din ito, kundi dahil may katarungan pala ang gulo sa loob niya, hindi lang siya ang nakararamdam ng bigat sa mga simpleng kilos. Inabutan niya ito ng mangkok at kutsara, tikman mo rin, hindi pwedeng ako lang, ngumiti ito ng bahagya, ikaw ang dinalhan. Eh di mas lalo, sabi niya, at sa kanya lang napansing natural ang sagot na iyon, halos magaan. Kumain sila na tila magkamag-anak na matagal nang sanay sa presensya ng isa't isa, ngunit sa ilalim noon ay may isa pang layer ng pag-iingat. Tinanong siya ni Ramon kung paano na ang tuhod niya. Tinanong niya ito kung umuwi na ba ang anak nitong Seaman. Wala sa mga tanong na iyon ang mapanganib. Ngunit nang banggitin ni Ramon na 2 buwan pa bago makauwi ang anak, may sumagi sa isip niya na 2 buwan ay mahabang panahon para sa mga batang tao na puno ang araw. Ngunit sa mga tulad nila, na ang 1 linggo ay madaling magmukhang kapareho ng nauna, napakahaba ng 2 buwan, sapat para may tumubo o mamatay na hindi napapansin ng iba. Hindi ka ba dinadalaw ng anak mo Ron? Tanong niya. Iyong babae, oo, pero paminsan-minsan lang. Busy rin, naiintindihan ko naman. Madalas mo bang namimiss? Hindi malinaw sa sarili niya kung ang tinutukoy ba niya ay ang anak o ang pagkakaroon ng tao sa bahay. Hindi na rin niya iyon nilinaw. Saglit bago sumagot si Ramon. Oo, pero hindi laging pareho ang namimiss. Nagtaas siya ng tingin. Hindi tumingin sa kanya si Ramon agad, ngunit may kung anong nanatili sa hangin pagkatapos ng pangungusap na iyon, tahimik ngunit buo. Minsan, patuloy nito, hindi mo naman hinahanap ang dating buhay mo ng eksakto, alam mong wala na yon. Ang hinahanap mo lang siguro ay iyong may mapagsasabihan ka ng simpleng bagay na hindi mo na kailangang i-contextualize ng mahaba. Napakababa ng boses nito, halos tila nanggagaling sa loob ng sariling isip ni Leticia. Napatawa siya ng mahina, hindi dahil nakakatawa kundi dahil totoo at nakakapagod tanggihan ang isang bagay na ganito kapag tinamaan ka. Iyon, sabi niya, iyon talaga. At dahil tila nabuksan na ang maliit na siwang, dumaloy pa ang usapan sa direksyong matagal nang iniikutan, ngunit hindi pa nila tahasang nilalapitan. Nabanggit ni Leticia na parang nagkukwento lang, na pareho ang sinasabi ng mga anak niya nitong mga nakaraang araw, maging maingat, huwag magpapaloko, huwag basta magtiwala. Hindi niya pinangalanan si Ramon bilang dahilan ng pag-aalalang iyon. Hindi na kailangan. Tumango lamang si Ramon na parang matagal na nitong inaasahan iyon. Ganyan din siguro iisipin ng mga anak ko kung may makakita sa atin, sabi nito. Hindi naman sila masama, ang alam lang nila, kapag matanda ka na, dapat kontento ka na sa ligtas. Humigpit ng bahagya ang hawak ni Leticia sa kutsara, at kapag hindi ka kontento, parang utang na loob mo pang ikahiya, hindi sumagot si Ramon agad. Ang mga ganitong sandali ang nagustuhan niya rito iyong hindi nito minamadaling tapatan ang salitang binitiwan ng isa. Pinahihintulutan muna nitong tumama iyon kung saan dapat. Siguro, sabi nito sa huli, takot din sila, hindi lang para sa atin, para rin sa sarili nila, kasi kapag nakita nilang may gusto pa pala tayo sa buhay, hindi na pwedeng isipin na naka-freeze na lang tayo rito, habang sila ang gumagalaw. Hindi agad na intindihan ni Leticia ang sinabi. Ngunit nang unti-unting maglatag iyon sa isip niya, napansin niyang may katwiran. Mas madaling ang alagaan, payuhan,
at ayusin ang magulang na ipinalagay mo ng tapos na sa ganoong uri ng pagnanais. Kapag bigla itong nagkaroon ng bagong kinikilingan ang araw, bagong dahilan para magsuklay ng maayos o umuwi ng mas mabagal, magugulo hindi lang ang imahe nila ng iyo, kundi pati ang pwesto nila sa buhay mo, hindi na sila ang tanging sentro ng pag-aalala mo. At iyon marahil ang hindi nila matanggap agad, kahit hindi nila masabing ganoon. Parang mas madali sa kanila na may alaala lang tayo, sabi niya, halos pabulong, kaysa may kasalukuyan. Noon unang tumingin si Ramon sa kanya ng matagal-tagal, ngunit hindi iyon titignan ng hihingi. Parang simpleng pagkilala lamang sa isang bagay na pareho nilang natagpuan sa gitna ng mesa. Oo, sabi nito. Sa puntong iyon, biglang kumalabog ang ulan sa bubong na yero ng walang gaanong babala. Malalaki agad ang patak, buhos na para bang matagal nang nakaabang sa taas. Napatingin sila sa bintana at halos sabay ngumiti sa banal na pagkaabala ng ulan. Ang panahon sa Maynila ay magaling pumasok sa mga sandaling kailangang may ibang pag-usapan. Tumayo si Leticia para isara ang bahagyang bukas na bintana at isalba ang sinampay na tuwalya sa may sill. Tumayo rin si Ramon at walang sabi-sabing tumulong sa paglipat ng maliit na paso palayo sa tulo. Wala naman talagang kailangang gawin na dalawa, ngunit natural na gumalaw ang katawan nilang parang matagal nang nakasanayan ang pare-parehong bahay. At doon siya pinakatinamaan hindi sa mga salitang binitiwan, hindi sa mga tingin, kundi sa eksenang napakasimple, may isang lalaki sa kusina niya, nag-aangat ng paso para hindi mabasa ang sahig, at ang kilos na iyon ay hindi pakikialam kundi pakikibahagi. Matapos maayos ang mga bagay, bahagyang natawa si Ramon sa sarili. Pasensiya, parang napasobra yata ang pagkamay bahay ko. Dapat sana'y doon siya matawarin at gawing magaang ang lahat, ngunit sa halip ay may kakaibang init sa dibdib na biglang sumikip. Ayos lang, sabi niya. Matagal na ring walang tumutulong sa akin sa mga ganyang maliit na bagay. Pagkasabi pa lang niya, gusto na sana niyang bawiin. Hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil masyado iyong hubad para sa isang pangungusap sa maulang hapon. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Ramon sa paraang magpapahiya sa kanya. Matagal na rin akong walang tinutulungan sa ganitong maliit na bagay. Sagot nito, hindi niya alam kung bakit halos mas masakit iyon pakinggan kaysa sa mas matatamis na posibleng sabihin ng ibang tao. Marahil dahil hindi iyon nanghihikayat. Inilalatag lamang nito ang kapirasong totoo, sa tabi ng kapirasong totoo niya. Nang humina ang ulan, tumayo si Ramon para umalis. Sa may pinto, tila may gusto pa itong sabihin, ngunit pinili nitong huwag ipilit. Siya rin ay biglang hindi mapakali sa pag-alis nito, ngunit hindi rin alam kung ano ang nararapat ialok payong, isa pang mangkok, isa pang sandali. Salamat sa dinala mo, sabi niya, at sa pagdaan. Salamat sa pagpapatuloy. Tumango ito at bumaba ng hagdan, pagkasara ng pinto. Sumandal si Leticia roon ng ilang segundo, marahang nakapikit, ang bahay ay pareho pa rin, parehong upuan, parehong altar, parehong litrato. Ngunit may kung anong nabago sa paraan ng pagkakaayos ng hangin sa loob. Hindi niya masabing gumaan, hindi rin sumikip ng lubos, parang may naitulak lang ng kaunti sa dating pwesto, at dahil maliit ang bahay niya, kahit kaunting usog lang ay ramdam. Kinagabihan, dumating si Marjorie na may dalang banana cue para sa mga apo raw na maiiwan muna sa kanya sa linggo, at habang nag-aayos ito ng mga supot sa mesa, ay biglang naulinigan ang takip ng lalagyan ng bilo-bilo sa lababo. May nagdala, tanong ng anak, masyadong kaswal ang tono, hindi niya gustong magsinungaling. Ayaw rin niyang magmukhang nagtatapat ng kasalanan. Si Ramon, napadaan. Hindi nagtaas ng boses si Marjorie. Sa halip, mas lalong naging maingat ang paggalaw nito, na mas mahirap tiisin. Ma, sabi nito, hindi pagalit ngunit may pagod na. Akala ko ba sabi ko sa'yo mag-ingat, nag-iingat naman ako. Sa bahay pa talaga, doon siya napatingin ng diretsyo. Ano bang gusto mong sabihin? Natigilan si Marjorie, ngunit nang magsalita muli ay lumabas na rin ang tunay na laman ng pag-aalinlangan. Wala, ma, pero hindi ba pwedeng hanggang doon lang muna sa barangay, sa simbahan, sa labas? Bakit kailangang dito? Dahil umuulan. Hindi naman siguro dahil lang sa ulan. Sumikip ang panga ni Leticia. May mga away na nagsisimula hindi sa malalaking insulto, kundi sa mga salitang tila praktikal lang. At kung hindi dahil lang sa ulan, tanong niya, mababa ang boses. Ano ang kinakatakot mo? Hindi sumagot agad si Marjorie. Sa likod ng mata nito ay naroon ang parehong batang dati niyang hinihila palayo sa kanal. Ang parehong dalagitang unang umiiyak sa kanya tuwing may nanliligaw na hindi gusto. Ngunit may iba na ring mukha ngayon, isang babaeng nasa gitna ng sarili niyang pagod, budget, asawa, anak,
At sa gitna ng lahat ng iyon ay sinusubukang tiyaking hindi magulo ang natitirang pader ng pamilya. Natatakot ako, sabi nito sa huli, na masaktan ka, at oo, natatakot din ako na maging magulo. Hindi ko na kayang may isa pang iintindihin. Dito bahagyang humina ang inis ni Leticia. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, ay hindi pag-uugali ang narinig niya kundi pagod. Gayunman, may natira pa ring matigas sa loob niya. Hindi naman kailangang ako lagi ang hindi dapat magdagdag ng gulo, sabi niya. Buong buhay ko nang ginawa iyon. Umupo si Marjorie, tila nabawasan ng panlaban ang katawan. Ma, hindi ko sinasabing bawal, hindi ko lang alam kung paano magiging okay yan. Ang pangungusap na iyon ay mas tapat kaysa sa mga nauna, at dahil tapat, mas mahirap kontrahin. Hindi rin alam ni Leticia kung paano magiging okay iyon. Sa totoo lang, hindi pa nga niya masabi kung ano ba talaga ang iyon. Hindi pa siya handa sa mga salitang pag-ibig o panibagong simula. Masyadong malalaki ang mga salitang iyon at may dalang masyadong maraming inaasahan. Ang alam lang niya, mas maiksi ng kaunti ang ilang hapon kapag alam niyang makikita niya si Ramon. At mas hindi mabigat ang ilang simpleng balita sa radyo kapag may nakaalala sa paborito niyang bayabas. Ngunit paano ipaliliwanag ang ganitong mga bagay sa isang anak na nais ng malinaw, ligtas, at maipapangalan na lohika? Hindi ko rin alam, sabi niya sa wakas. Pero hindi ibig sabihin noon, wala na agad. Matagal silang hindi nagsalita pagkatapos noon. Umalis si Marjorie na hindi galit ngunit hindi rin panatag. Niyakap siya nito sa pinto. Ngunit ang yakap ay may kasamang mahigpit na buntong hininga na para bang may dala itong bagay na hindi na iaabot sa kanya ng maayos. Pagkasara ng pinto, naramdaman ni Leticia ang pagkapagod na hindi galing sa gawain kundi sa pagdadala ng sariling buhay sa harap ng mga anak na wari mas may karapatan ng magpasya sa katahimikan niya kaysa siya mismo. Sa mga sumunod na linggo, hindi naman sila tuluyang nag-away ng mga anak. Sa halip, mas mapanganib ang nangyari. Nagbago ang mga maliliit na asal, mas madalas magtanong si Marjorie kung nasaan siya tuwing hapon. Si Arnold na may biglang nagsimulang magpahiwatig na baka mas mabuting doon na lang siya tumira paminsan-minsan sa kanila, para may kasama. Ang salitang kasama ay dati maalaga sa pandinig, ngunit ngayon ay parang ipinapalit sa isang bagay na hindi nila gustong pangalanan. Samantala, si Ramon ay hindi naman dumalas ang pagpunta. Sa katunayan, tila mas naging maingat pa ito. Kapag may pagkain, iniiwan na lang sa ibaba sa isang batang inuutusan. Sa reading program, may distansiya ng kaunti ang upuan. Sa simbahan, kung minsan ay nasa kabilang gilid ito ng bangko. Sa una, sinabi ni Leticia sa sarili na mabuti iyon, mas maayos, mas tahimik. Mas kaunti ang iisipin ng iba. Ngunit kasabay ng katahimikang iyon ay ang unti-unting pagkatuyo ng isang bagay na hindi pa nga lubusang nabubuo. At doon niya natuklasan ang isang anyo ng lungkot na hindi niya dating kilala iyong hindi nawalan, kundi kusang umaatras bago pa man masabing may karapatan pala itong manatili. Isang Martes matapos ang halos 2 linggong ganoon, napansin niyang hindi dumating si Ramon sa reading program. Sa unay hindi niya binigyan ng kahulugan, maaaring may lakad. Maaaring umuwing maaga ang anak. Maaaring mainit lang at sumakit ang tuhod. Ngunit nang sumunod na Martes ay wala pa rin ito, saka lamang niya naramdamang may nawawalang tunog sa silid, parang noong araw na hindi nag-text si Marjorie sa umaga. Mas alam na niya ngayon kung gaano kahirap ipaliwanag ang pagkawala ng isang bagay na wala ka namang karapatang hingin. Sinubukan niyang huwag magtanong, hindi siya sanay maging babaeng naghahanap. Ngunit matapos ang session, hindi niya napigilang tanungin si Tess ng pakunwari kaswal. Hindi ba dumadalo si Ramon nitong nakaraan? Sumilip si Tess sa attendance notebook at nagkibit balikat. Sabi niya raw may inaasikaso sa bahay, baka next week. Next week. Napakahabang pangako ng 2 salitang iyon. Umuwi siyang mabagal ang hakbang at hindi niya maintindihan kung bakit may bahagyang sama ng loob sa dibdib gayong wala namang ipinangako ang lalaki. Wala namang kasunduan, wala ring tampuhan na maaaring tawaging ganoon. Ngunit marahil dito nagsisimula ang ilang tunay na gusot sa puntong, hindi pa sapat ang nangyari para may karapatan kang masaktan, ngunit sapat na para hindi na maging payapa ang dati mong ayos. Sa gabing iyon, habang nagtatabas siya ng sitaw para sa hapunan, tumunog ang telepono niya, hindi niya agad nakita ang screen dahil basa ang kamay niya. Pagpunas niya sa palda at pagtingin, pangalan ni Ramon ang nakailaw. Saglit siyang natigilan bago sagutin. Hello? Leticia. Mababa ang boses nito, at may kung anong pagod na hindi pa niya naririnig dati. Pasensya na't hindi ako nakapunta nitong mga araw. Hindi siya sumagot agad, ayaw niyang lumabas na naghihintay siya ng paliwanag.
Ngunit ang katahimikan niya marahil ay naging pahintulot na rin. May mga dumalaw kasing anak ko, patuloy nito. May narinig yata sila sa kapitbahay ng kapatid ko. Kung ano-ano na rin ang nasabi. Nanlamig ang mga daliri ni Leticia sa hawak na kutsilyo. Hindi dahil ikinagulat niya na umabot na sa ganito ang usapan ng iba, kundi dahil iba palang bigat kapag konkretong nanggagaling na sa bibig ng taong kabilang sa sitwasyon. Anong sabi nila? Tanong niya, pilit pantay ang boses. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang buntong hininga. Wala namang sigaw, pero iyong tipong gusto nilang maging maayos ako. At para sa kanila, ang maayos ay iyong hindi na ako gumawa ng anumang magpapahirap pang ipaliwanag. Ipinikit niya ang mga mata. Ganoon din pala. Parehong-pareho, iba lang ang bahay. At anong sabi mo? Matagal niyang naitanong. Matagal ding hindi agad sumagot si Ramon. Nang magsalita ito, mas lalong bumaba ang boses. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nang hindi ka nadadamay. Doon siya tuluyang natahimik, dahil sa loob ng pangungusap na iyon, ay may dalawang bagay na sabay na kumirot, ang pag-iingat nito sa kanya, at ang posibilidad na ang mismong pag-iingat na iyon ang magsisimulang maglayo sa kanila. Sa kusina, kumukulo ang kawali ng hindi niya pinapansin. Sa kabilang dulo ng telepono, may lalaki ring marahil ay nakaupo sa sariling bahay. Hawak ang parehong uri ng katahimikang matagal na nilang pinupunan sa isa't isa nitong mga nakaraang linggo. At sa unang pagkakataon ay malinaw na malinaw kay Leticia na ang pinakamabigat sa lahat ay hindi pala ang tsismis, hindi ang pangamba ng mga anak, hindi kahit ang hiya, kundi ang sandaling kailangan mong malaman kung ang isang bagay na hindi pa man lubos na bibigkas ay kaya bang manatili kapag sinimulan na itong tutulan ng mundo sa paligid mo. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot sa sinabi ni Ramon. Kaya ang unang lumabas sa bibig niya ay hindi sagot kundi pag-aayos ng apoy sa kalan. Hininaan niya ang apoy sa ginisang sitaw at binaligtad ang sandok na para bang ang maliit na pagkilos na iyon ay makapagpapabagal din sa bigat ng sandaling nakasabit sa pagitan nilang dalawa. Sa kabilang linya, tahimik si Ramon at ang katahimikang iyon ay hindi pagtutulak kundi paghihintay lamang, ngunit iyon mismo ang nagpalala sa kaba ni Leticia. Kapag ang isang tao ay hindi nang hihingi ng sagot, mas nararamdaman mong may saysay ang anumang sasabihin mo. Hindi mo kailangang protektahan ako sa lahat, sabi niya sa wakas. Mababa ang tinig at halos hindi niya sigurado kung para ba iyon kay Ramon o sa sarili niyang ilang linggo nang nagpapaubaya sa pag-iingat ng iba. Pagkasabi pa lamang niya, naramdaman na niyang kulang at sablay ang pangungusap. Hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil parang masyado itong matapang para sa isang damdaming hindi pa niya tuluyang mahawakan. Sa kabilang dulo ng telepono, huminga si Ramon ng marahan. Alam ko, sabi nito. Pero hindi rin kita kayang hilahin sa bagay na ako mismo. Hindi ko pa alam kung paano hahawakan. Hindi iyon pagtatanggi, hindi rin pangako. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mas tumama. Dahil mas madaling masaktan sa mga salitang maingat kaysa sa mga salitang tiyak. Ang mga tiyak, pwede mong salubungin o tanggihan. Ang mga maingat, pumapasok sa iyo at saka mo lang mapapansing matagal na palang naroon. Hindi naman kita pinapabuhat sa akin, sagot ni Leticia, at sa pagkakataong ito ay may bahagyang tigas na sa boses niya, hindi galit kundi pagod. At hindi rin ako batang kailangang iuwi kapag may nagsimulang tumingin. Pagkasambit niya noon ay sumagi kaagad sa isip niya ang mukha ni na Marjorie at Arnold, at may kasunod na kurot ng konsyensya. Alam niyang hindi ganoon kasimple ang mga anak niya, hindi rin naman simpleng pangingialam ang lahat ng sinasabi nila. May mga magulang at anak na sa edad nila ay nagsasalita na lamang sa isa't isa, sa pamamagitan ng pag-aasikaso, ng pagbabantay, ng mga payong hindi na marunong tumunog na lambing. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hindi niya matanggap na ang pinakamatibay na paliwanag ng lahat ay lagi ng pag-iingat. Hindi ko sinasabing ganun ka, sabi ni Ramon. Ikaw pa nga ang mas buo ang loob kaysa sa akin nitong mga araw. Napabuntong hininga siya roon, hindi dahil sang-ayon siya kundi dahil may pagod sa pagkikilalang iyon. Hindi buo, sabi niya. Napipikon lang ako. Narinig niyang bahagyang napatawa si Ramon, iyong tawang maikli na parang hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil may totoo sa sinabi niya na hindi na kailangang palakihin pa. Pareho tayo ron. Sa ilang saglit na sumunod, hindi na sila agad nagsalita. Mula sa bintana, umuulan pa ng bahagya, at sa mahinang ugong ng bentilador, at sa amoy ng ginisang bawang na nagsisimulang dumikit sa hangin. May kung anong halos normal sa sandali. Para silang mag-asawang matagal nang hiwalay ang bahay, ngunit hindi pa rin kayang hindi pag-usapan ang simpleng gabi, o para silang dalawang matandang nagkamaling dumaan sa parehong ilog at ngayon hindi alam kung tatawid o aatras. Ang problema sa mga ganitong paghahambing, naisip ni Leticia,
ay masyado itong madaling maging malalim. Ang totoong buhay ay hindi naman sumasabay agad sa mga metapora. Sa totoong buhay, may ulam na kailangang hanguin sa apoy, may mga anak na tatawag kinabukasan, may kapitbahay na makakakita kung sino ang dumaan sa hagdan. Ngunit sa kabila ng lahat ng praktikal na bagay na iyon, naroon pa rin ang isang katotohanan na hindi na niya mapagsinungalingan. Nasaktan siya nang hindi makita si Ramon sa 2 Martes na magkasunod. At ngayon mas nasasaktan siyang marinig na pareho pala silang umaatras, hindi dahil wala kundi dahil meron. Magkikita ba tayo sa Martes? Tanong niya, at nang lumabas iyon sa bibig niya ay agad siyang napatigil. Hindi iyon ang plano niyang sabihin. Sa loob ng isang iglap ay gusto niyang bawiin, gawing mas kaswal, idagdag na kung okay lang o kung pupunta ka. Ngunit dahil lumabas na iyon, nanatili na lamang siya roon, hawak ang telepono nang parang mas mahigpit kaysa kailangan. Si Ramon naman ay hindi agad sumagot, pagkatapos ng ilang saglit, sinabi nitong, pupunta ako. Napakaliit ng sagot, ngunit may kung anong dumapo sa dibdib niya na hindi ginhawa at hindi rin lubusang takot. Para itong paglalagay ng paanan sa unang baitang matapos matagal na pagtayo sa ibaba hindi mo pa alam kung aakyat ka talaga, pero hindi ka na rin nakatayo sa parehong lugar. Sige, sabi niya, sige, ulit nito, wala nang nadagdag pagkatapos noon. Nagpaalam sila ng mahinahon, at pagkababa ni Leticia ng telepono, ay sa kanya napansing malamig na ang sitaw sa kawali. Hindi na niya pinainit ulit. Kumain siyang walang gana, hindi dahil may masamang nangyari kundi dahil ang loob niya ay tila masyadong abala para unawain pa ang asin at toyo. Kinagabihan, humiga siya ng maaga ngunit hindi kaagad nakatulog. Hindi na bago sa kanya ang puyat. Maraming anyo ang hindi pagtulog pagdating sa edad niya. May puyat na galing sa pananakit ng likod. Puyat na galing sa sobrang tahimik ng bahay. Puyat na galing sa biglang paggunita sa mga bagay na hindi mo na mababago. Ngunit ang puyat na iyon ay iba. Hindi siya binabagabag ng takot sa tuwirang paraan. Hindi rin siya kinikiliti ng alinmang mas magaan na pangalan. Sa halip, parang pinapaupo siya ng isip niya sa gilid ng kama at pilit ipinapatingin sa isang katotohanang matagal niyang iniwasan. Kaya pala ganoon na lamang kaagap ang mga anak niya sa pag-iingat dahil may bahagi ng sarili niyang pumayag na ring tingnan siyang tapos na sa ganitong uri ng paggalaw ng damdamin. At kung galit siya sa kanila, may kasalo ring iyon na bahagyang hiya sa sarili. Dahil totoo rin namang ilang ulit niyang pinagalitan ang sariling hindi na dapat masyadong matuwa sa simpleng pagkatok sa pinto, sa pag-uwi kasabay ng isang tao, sa pagbibigay pansin sa kung paano binibigkas ng isang lalaki ang pangalan niya, ang buong sumunod na umaga ay gumapang ng mabagal. Naglabas siya, naglinis ng kalan, at pinunasan ang framed photo ni Ernesto ng mas matagal kaysa karaniwan. Hindi niya iyon ginagawa bilang ritual ng paghingi ng tawad, ayaw niyang gawing ganoon kababaw ang alaala ng asawa niya, ngunit may kakaibang hiya pa rin sa paghawak sa larawan nito habang may ibang lalaki sa isip niya. Hindi dahil sa pagtutumbasan. Matagal na niyang alam na hindi ganoon ang mga bagay na nawawala at dumarating, ang problema ay mas nakatago. Mas mahirap ipaliwanag na ang kabutihang loob sa bagong posibilidad ay hindi pagtalikod sa lumang katapatan. Naupo siya sa may altar matapos punasan ang frame, at napatitig ng ilang sandali sa kandilang halos paubos na. Naalala niya kung paanong noong mga unang taon matapos mamatay si Ernesto, lahat ng tao sa paligid niya ay tila may pare-parehong script, magdasal ka lang, unti-unti ring gagaan, buti na lang at may mga anak ka, buti na lang at nauna na siyang magpahinga, buti na lang at matanda na rin naman kayo. Noon, galit siyang aminin na may kaunting ginhawang dulot ang ilan sa mga iyon, hindi dahil sapat ang mga salita, kundi dahil sa ibang araw, nakakapit ang tao sa anumang pangungusap na may anyong matibay. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang may kapalit pala ang ilan sa mga buti na lang na iyon. Unti-unti nitong isinasara ang ibang posibilidad ng buhay. Parang ang pagiging balo ay hindi lamang sugat kundi bagong tungkulin, maging mahinahon, maging maingat, manatiling nasa lugar ng alaala, huwag nang magpakita ng gutom sa anumang maaaring magmukhang simula. Nang sumapit ang Martes, maaga siyang nagising kahit puyat. Inihanda niya ang damit na isusuot na tila walang espesyal sa araw, saka paulit-ulit na pinalitan ang isip kung alin ang mas hindi mapapansin bilang pag-aayos. Sa huli, ang isinuot niya rin ay ang simpleng blouse na may maliliit na asul na bulaklak, ang parehong kulay na noon pa may napapansin niya lamang kapag mali ang ilaw sa salamin. Habang nagsusuklay siya, biglang pumasok sa isip niya ang posibilidad na darating si Ramon na may panibagong pag-iingat sa katawan, iyong hindi na nila kailangang pag-usapan, ngunit parehong makikita.
O baka naman hindi ito dumating. O baka dumating at maging sobrang normal na lamang ang lahat. Na para bang ang tawag noong isang gabi ay isang bitak na biglang pinahiran uli ng palad hanggang magmukhang wala. Sa covered court, naroon na ang ilang volunteer at ilang batang maingay na maagang inihatid ng mga magulang. Nakita niya si Tess na nag-aayos ng mga librong pambata. Nagkunwari siyang abala sa paglalapag ng mga upuan bago sumulyap sa may dulo, at doon niya nakita si Ramon na nakatayo sa tabi ng mesa. Hawak ang isang bundle ng lumang storybooks na marahil ay galing sa bodega ng barangay. Wala namang pagbabago sa hitsura nito, parehong salamin, parehong maingat na kilos, parehong bahagyang tiklop ng manggas sa siko, ngunit sa mismong sandaling iyon, ay napansin ni Leticia na iba ang pakiramdam ng pagkakakita sa isang taong alam mong pinili ring dumating, kahit may dahilan naman sanang umiwas. Hindi siya agad nilapitan ni Ramon. Nagkatinginan lamang sila ng sandali, sapat para malaman na pareho nilang alam ang tawag ng nakaraang gabi ay hindi na kailangang ulitin ng buo. Pagkaraan, nang magsisimula na ang session, lumapit ito sa kanya na may hawak na librong may makapal na pabalat. Ito ang napunta sa grupo mo last time, di ba? Baka gusto mong ito ulit. Kinuha niya iyon. Ang librong iyon ay tungkol sa isang batang palaging huli sa klase, ngunit laging may baong kwento, at sa ibang araw ay wala sanang ibig sabihin ang simpleng pag-abot. Ngunit sa kamay ni Ramon, ang lahat ng ordinaryo ay may dagdag na timbang. Salamat, sabi niya. Walang anuman, tugon nito, at pareho silang ngumiti ng bahagya na para bang may isang mas malaking pangungusap na magkatulad nilang hindi muna hinayaang lumabas. Sa kabuuan ng session, walang nangyaring maaaring tawaging malaking pangyayari. Nagbasa sila ng kwento sa mga bata, nagpatigil ng dalawang batang nagsabunutan dahil sa lapis, nag-abot ng tubig sa isang batang babae na nahilo sa init. Ngunit pagkatapos ng bawat maliit na kaguluhan, bawat pagkakataong magkasalubong ang tingin nila ni Ramon, naroon ang banayad, ngunit matatag na panginginig ng isang tanong na hindi pa nasasabi ng buo. Ano ang gagawin natin sa bagay na malinaw na narito na? Pagkatapos ng programa, habang isinasauli ang mga libro sa kahon, si Tess ay biglang nagsabing parang wala lang. Naku, buti at kumpleto na uli volunteers natin. Akala ko magtatampo na si Kuya Mon sa tsismis ng mga tao. Sinabi niya iyon na may halong tawa, marahil sa isip niya ay magaan na biro lamang, isa sa mga pambalot ng kapitbahay, sa anumang napapansin nilang masyadong tahimik para maging walang laman. Ngunit sa mismong sandali ng pagkarinig noon, naramdaman ni Leticia ang matalim na hiwa ng kahihiyan, hindi dahil may nabunyag na sikreto, kundi dahil ang isang bagay na ilang linggo pa lang halos maingat na binubuo sa loob niya, ay biglang nailipat sa dila ng ibang tao ng napakadali. Tahimik si Ramon sa tabi niya. Bago pa siya makahanap ng tamang reaksyon, si Ramon na ang nagsalita. Walang dapat ikatampo, kung wala namang masama, sabi nito. Hindi malakas, hindi rin mapaghamon. Ngunit malinaw. Napatingin si Tess sa kanilang dalawa at bahagyang natauhan. Ay, oo naman, kuya, biro lang. Agad itong tumalikod para ayusin ang kahon ng books. Maliit lang ang nangyari, halos walang laman sa mata ng iba. Ngunit sa loob ni Leticia ay may dalawang magkasalungat na damdaming sabay na bumangon. Una, may mainit na ginhawang dulot ng katotohanang hindi umurong si Ramon sa harap ng biro. Pangalawa, may takot na mas luminaw nga dahil hindi ito umurong. Sa daan pa uwi, hindi sila nagkasabay agad. Pareho silang naglakad palabas ng covered court na may kaunting agwat, at saka lamang nang makarating sa bangketa sa tapat ng panaderya ay nagsabay ng hindi na pinag-usapan. Pasensya na ron, sabi ni Leticia sa wakas, hindi sigurado kung para ba iyon sa biro ni Tess, o sa buong mga linggong para bang ang bawat kilos nila ay kailangang laging may paumanhin. Wala kang kailangang ihingi ng tawad, sabi ni Ramon. Hindi naman ikaw ang nagbiro. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napahinto ito ng kaunti at tumingin sa kanya. Dumadaan ang isang tricycle sa tabi nila, maingay ang tambutso, at ilang saglit na kinailangang itabi nila ang usapan sa pagitan ng mga tunog ng hapon. Alam ko, sabi nito nang muling lumuwag ang paligid, pero pareho lang naman yata tayo, laging may gusto ng ihingi ng tawad kahit hindi malinaw kung ano. Sa huli, napatawa siya ng mahina. Nakakapagod. Oo. Naglakad sila ng kaunti pa bago muling nagsalita si Ramon. Leticia, iba ang tunog kapag binibigkas nito ang pangalan niya sa ganitong mga sandaling wala ng ibang tao sa tabi. Hindi ito nagpapabango ng mundo. Mas lalo lamang nitong nililinaw ang bigat ng isang araw. May gusto akong sabihin, patuloy nito, pero ayokong sabihin kung ang pakiramdam mo, lalo ka lang mahihirapan. Napatingin siya sa mga nakausling kable sa itaas ng kalye,
sa nakapilang sachet ng kape sa tindahan, sa batang may dalang timba na tumatakbo sa kabilang eskinita. Gusto niya sanang sabihing huwag na. Gusto rin niyang sabihing magsalita na ito bago pa siya mawalan ng loob. Parehong totoo. Sabihin mo, narinig niyang sagot ng sariling tinig. Huminto si Ramon sa tapat ng tindahang nagbebenta ng bigas at feeds, sa lilim ng awning na may punit sa gilid. Hindi ko alam kung ano ang tamang pangalan dito, sabi nito ng diretsyo, ngunit hindi pa rin marahas. Hindi ko rin alam kung may karapatan ba tayong bigyan agad ng pangalan, pero ang alam ko, hindi kita iniwasan nitong mga araw dahil wala akong pakialam. Iniiwasan kita dahil mayroon. Mula sa ibang lalaki, marahil ay pwede iyong magtunog rehearsed o huli na. Mula kay Ramon, wala iyong kinis. Halos masakit sa kababaang loob. Biglang naramdaman ni Leticia ang init sa batok at ang bahagyang panghihina ng mga tuhod niya na hindi dahil sa edad kundi sa uri ng pangungusap na hindi na kayang ituring na aksidente. Hindi niya masabi kung gaano katagal siyang hindi nakaimik. Narinig lamang niya ang tindera na tumatawad sa supplier, ang tilaok ng manok sa likod bahay, ang sariling paghinga. At ngayon, tanong niya sa wakas. Ang at ngayon na iyon ay may kasamang higit pa sa gusto niyang ipakita. Ibig ba nitong sabihin ay handa na itong harapin, o nagsasabi lamang ito para maging malinis ang paglayo? Ngayon, sabi ni Ramon, ayoko nang kunwari wala, pero ayoko ring pilitin kang dalhin ang bigat ng mga sasabihin ng iba kung hindi mo iyon gusto. Muli, naroon ang pag-iingat na nakagugulo sa kanya dahil hindi niya malaman kung yayakapin ba iyon o lalayuan. Lagi mo na lang akong tinatanong na parang pwede kong paghiwalayin ang gusto ko sa bigat ng iba, sabi niya, at may bahagyang pagkabigo sa sariling boses. Sa edad natin, halos hindi na pwede iyon. Hindi nasaktan si Ramon sa tono niya. Sa halip ay tumango lamang ito, at sa pagtangong iyon ay naramdaman niyang talagang nakikinig ito, hindi naghihintay lang ng tiyempo. Kaya nga hindi kita minamadali. Pero may oras din namang lumilipas habang hindi tayo nagsasabi ng anuman. Oo, sagot nito. At napansin kong nasasayang ko rin. Natahimik uli siya. Sa loob niya ay may dalawang babae, naisip niya, o marahil iisang babae lang, na napagod sa dalawang magkasalungat na tungkulin. Ang unay sana'y magpanatili ng ayos, mag-adjust bago pa humiling ang iba, manatiling tama ang anyo sa paningin ng pamilya, kapitbahay, simbahan, kahit kapalit noon ay ang unti-unting pagkatuyo ng ilang sulok ng sarili. Ang ikalaway hindi naman rebelding huli na sa buhay. Gaya ng maaaring ikwento ng ibang tao kung gusto nilang gawing nakakatawa, mas tahimik iyon, mas mahirap. Isa lamang siyang matandang babae na biglang nalaman na hindi pa pala tuluyang patay. Ang ilang bahagi ng pagkataong inakala niyang pangkabataan, lang iyong pagnanais na may makaalala sa'yo hindi bilang responsibilidad, kundi bilang partikular na tao, may paboritong bayabas. May sariling hinanakit, may mga hapon na gustong may kasabay. Hindi ko alam kung ano ang kaya kong ipaglaban, sabi niya sa huli, at iyon ang pinakaubod ng totoo sa sandaling iyon, pero alam kong ayokong umatras na lang dahil ipinagpalagay ng lahat na dapat umatras. Si Ramon ay hindi ngumiti agad, sa halip ay tila dahan-dahang lumuwag ang mga balikat nito, na para bang may mabigat na bagay na kanina pa niya hawak at ngayon ay naibaba ng kaunti. Sapat na sa akin na sinabi mo yan, sabi nito, sana'y may sumunod pang mas malinaw, naisip ni Leticia. Sana'y may kasunod na plano, kasundo ang tahimik. Anumang hawakan, ngunit marahil tama rin na wala, sapagkat ang tunay na hirap sa buhay nila ay hindi kakulangan sa damdamin, kundi kakulangan sa mundong handang tumanggap sa damdaming iyon nang hindi agad ito ginagawang problema. Sa mga sumunod na araw, hindi naman biglang nagbago ang lahat, hindi rin sila naging walang takot. Ngunit may kaunting pagkakaiba sa pagkilos nila, at ang kaunting pagkakaibang iyon ay sapat para baguhin ang kulay ng ilang araw. Minsan, pagkatapos ng nobena sa Biyernes, naglakad sila sa plaza ng mas mabagal kaysa dati, at hindi na masyadong nag-aalangan kapag may nakakakita. Hindi iyon ibig sabihing wala na silang pakialam. Sa kabaligtaran, mas ramdam pa nga ni Leticia ang bawat matang sumusulyap, bawat kapitbahay na tila mas matagal ang bati. Ngunit dahil malinaw na sa kanya na ang pag-urong ay hindi na basta pag-iingat kundi unti-unting pagsang-ayon sa bersyon ng buhay na gusto ng iba, para sa kanya, mas nahihirapan na siyang bumalik sa dati. May isa pang pagbabago, nagsimula nang magsabi si Ramon ng mas maliliit, ngunit mas tunay na detalye tungkol sa araw nito. Hindi lamang kumain ka na ba, o mainit ngayon, kundi naalala kita sa palengke, dahil may bayabas, pero sobrang hinog na, o napundi ang ilaw sa kusina, at naisip ko. Dati si Celia ang laging unang nakakakita ng mga ganyan.
Ang mga pangungusap na iyon ay hindi nakikipagkumpetensya sa alaala ng yumao. Sa katunayan, lalo pang luminaw kay Leticia na hindi naman niya kailangang magselos sa mga alaala ni Celia o ni Ernesto. Hindi iyon ang problema. Mas mabigat pa nga marahil ang katotohanang may lugar sa pagitan ng mga alaala at kasalukuyan kung saan pwedeng umiral ang isang bagay na hindi pagtapal sa kulang, hindi pamalit, kundi kasama. Isang linggo ng hapon, dumating si Marjorie kasama ang dalawang apo para iwan muna habang mamimili raw sila ng school supplies. Habang nag-aayos ng mga bag ng bata, napansin nito ang isang supot ng tinapa sa kusina. Sino nagbigay? Kaswal na tanong nito. Si Ramon, sagot ni Leticia, at sa pagkakataong iyon ay wala na siyang idinagdag na paliwanag. Hindi agad nagsalita si Marjorie. Tinulungan muna nito ang bunso na magtanggal ng sapatos. Pagkatapos ay umupo sa silya at tumingin sa kanya ng matagal, iyong tinging hindi na naghahanap ng butas kundi naghahanap ng malinaw na pader na masasandalan. Ma, may gusto ba talaga kayo sa isa't isa? Ang tuwirang tanong ay mas nakakatakot kaysa tsismis. Sa tsismis, pwede kang magalit dahil mali ang anyo. Sa tuwirang tanong, wala nang mapagtago ang estilo. Tiningnan ni Leticia ang mga apo niya na abala na sa pag-aagawan sa remote at saka ibinalik ang tingin sa anak. Sa loob ng maraming taon ng pagiging ina, kabisado na niya ang iba't ibang paraan ng pagsagot para kumalma ang bata, para umiwas ang away, para matapos ang hapunan ng walang nagtatampuhan. Ngunit may mga pagkakataon ding ang pinakamalaking paggalang mo sa anak ay ang hindi paggamit ng mga paraang iyon. Oo, sabi niya, may gusto. Hindi niya ginawang malalim ang tono. Hindi niya rin ibinulong, sapat lang ang linaw para wala nang maikakaila. Para sa isang iglap, parang may nawala sa mukha ni Marjorie, hindi galit, hindi gulat, kundi ang dating alam nito kung saan ilalagay ang ina sa loob ng mundo. Ma, hindi ko pa alam kung anong mangyayari, dugtong ni Leticia. At hindi ko rin sinasabing madali, pero ayokong magkunwari sa'yo na wala. Umiling si Marjorie ng bahagya, hindi bilang pagtanggi kundi bilang taong pilit inaayos ang pagpasok ng bagong impormasyon sa mga lumang drawer ng isip. Ang hirap lang, sabi nito sa huli, parang hindi nito tinapos, parang marahang tanong ni Leticia, parang may pinapalitan. Doon siya napapikit ng saglit. Narito na nga, naisip niya, ang pinakaugat ng marami sa kanilang hindi masabi-sabi. Walang pinapalitan, sabi niya, hindi ganon ang buhay. Tumingin si Marjorie sa framed photo ni Ernesto sa dingding, saka sa kanya. Hindi ko lang masanay. Hindi ko rin, matapat niyang sagot. At marahil iyon ang unang bahagyang bitak sa tigas ng anak, dahil hindi na niya ito kinumbinsing madali, hindi na rin niya ginawang marangal ang sarili sa paraang walang istorbo. Ipinakita lamang niya na ang kahirapang kinakaharap nila ay hindi simpleng pagsuway ng ina, kundi pagharap ng isang buong pamilya sa katotohanang ang pag-ibig, o kung anuman ang pinakamatapat na pangalan para rito, ay maaring dumating sa anyong hindi nila napaghandaan. Umalis si Marjorie nang may dalang pag-aalala pa rin, ngunit hindi na kasing talim ng dati. Sa pinto, bago bumaba ng hagdan, huminto ito at sinabing, ayoko lang masaktan ka. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahong ito, iyon na mismo ang laman ng sinabi nito, hindi ang kahihiyan, hindi ang usapan ng tao. Lumambot ang loob ni Leticia sa paraang nakakapanibago. Ako rin, sabi niya, ayokong masaktan. Hindi nila niyakap ang isa't isa ng mahigpit o umiyak. Hindi iyon ganoong klaseng mag-ina. Ngunit nang magsara ang pinto, may naiwan na kaunting puwang kung saan pwedeng magkasya ang mas totoo kaysa sa simpleng pagiging maingat. Ilang araw matapos noon, inimbitahan siya ni Ramon na magsimba ng mas maaga kaysa novena at magtirik ng kandila para sa undas ng kapatid nitong malapit ng mag-anibersaryo. Wala sa imbitasyong iyon ang anumang romantikong palabas. Sa katunayan, mas mukha pa itong hiling ng isang taong ayaw mag-isa sa tahimik na bahagi ng alaala. Ngunit alam niyang ang ganitong mga pagkakataon din ang pinakadelikado sa paningin ng iba, hindi dahil may masama, kundi dahil masyadong payapa para maikaila na may lambing. Pumayag siya. Sa simbahan, habang nakaluhod sila sa bangko at ang liwanag ng hapon ay dumadaplis sa makintab na sahig, naramdaman niyang hindi na siya kasing gulo ng dati, hindi ibig sabihing malinaw na ang lahat. Sa katunayan, mas malinaw ngayon ang lawak ng maaaring sumalungat sa kanila, ang pag-aalinlangan ng mga anak, ang ambag ng kapitbahay, ang hiya ng sarili nilang mga katawan sa anumang mukhang huli na. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan sa loob niya na hindi niya maramdaman noong una. Parang nawala na ang pangangailangang ipaliwanag agad sa sarili kung ano ba talaga ito.
Maaaring hindi pa kailangang maunahan ng pangalan ang bawat bagay na tapat. Paglabas nila ng simbahan, umambon ng kaunti, nag-abot si Ramon ng payong, at sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagkunwaring magkalayo ng husto sa ilalim nito. Hindi rin naman sila nagdikit, sapat lang na hindi na masyadong nagpupumilit ang bawat isa, na ipakita sa hangin na wala silang dahilan para sumilong ng sabay. Sa may fountain na wala pa ring tubig, may dalawang matandang babaeng nag-uusap at halatang napatingin sa kanila. Nararamdaman ni Leticia ang dating reflex na umurong, bumitaw, mag-ayos ng distansiya, ngunit hindi niya iyon ginawa, hindi rin naman siya nagmatapang. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, at sa simpleng hindi pag-urong na iyon ay may kakaibang panginginig sa loob niya, parang natututo uli ang isang bahagi ng katawan kung paano huminga nang hindi laging hinihingian ng permiso. Natatakot ka pa rin? Tanong ni Ramon, hindi tumitingin sa kanya. Oo, sabi niya. Ikaw? Oo. Sandali silang naglakad sa ilalim ng mahinang ambon, magkatabi. Dala-dala ang kani-kaniyang pag-oo sa takot na iyon, na para bang pareho na nilang alam na hindi kailangang mawala muna ang takot para makagawa ng maliit na pagsulong. Pagdating sa tapat ng eskinita niya, huminto sila. Dati, sa mga ganitong paghinto ay laging may kung anong pag-aalangan, na parang kailangang mabilis na tapusin bago pa mabigyan ng kahulugan ng ibang tao. Ngayon ay nandoon pa rin ang pag-aalangan, ngunit hindi na ito purong pagkatakot. Mas malapit na siguro sa pagnanais na huwag sayangin ang huling ilang segundo ng isang tahimik na araw. May sasabihin ako, sabi ni Ramon. Tumingin siya rito. Hindi ko maipapangako na magiging madali ito. Buti naman, sagot niya, at nagulat siya sa sarili ng halos mapangiti. Ayokong pakinggan ang kahit anong hindi totoo. Bahagyang ngumiti rin si Ramon. Hindi ko rin maipapangakong matatanggap agad ng mga anak natin. Alam ko. Huminga ito ng malalim. Na para bang ang susunod na sasabihin ay matagal nang umiikot sa bibig, ngunit ngayon lang binigyan ng panahon. Pero kung papayag ka, ayokong bumalik sa kunwaring wala, kahit dahan-dahan, kahit paunti-unti. Hindi niya kaagad sinagot. Sa harap niya ay ang eskinitang pauwi sa bahay, ang hagdan, ang sala, ang litrato ni Ernesto, ang mga posibleng tanong ni Marjorie, ang tahimik na disapproval ni Arnold, ang mga kapitbahay na sana'y mag-ingat ng opinyon hanggang dumami ang makakarinig. Sa tabi niya ay ang isang lalaking hindi na bata, hindi rin perpekto, may sarili ring takot, may sariling mga anak, may mga alaala ring ayaw pagtakpan, ngunit naroon pa rin. Wala siyang naramdamang himala, walang musikang sumipa sa loob niya. Ang naramdaman niya ay isang napakahinang, napakalinaw na pagtuwid ng gulugod, para bang may desisyong hindi kailangang maging ingrande para maging totoo. Sige, sabi niya. Dahan-dahan. Walang yumakap, walang humawak sa kamay. Sa halip ay may bahagyang pagbagsak ng balikat ni Ramon, parang may isang buong linggo o buwan o taon ng tahimik na pag-aalinlangang nailabas sa paghinga. Sige, sabi nito pabalik, umuwi siyang may payapang hindi makinis. Sa bahay, naroon pa rin ang parehong mga bagay. Tumawag si Arnold makalipas ang isang oras, para itanong kung maayos na raw ba ang gripo. Sumagot siya ng oo. Nag-text si Marjorie ng picture ng mga school supplies ng mga bata. Nag-react siya ng puso. Lahat ay ordinaryo. At sa mismong pagkapirmi ng mga ordinaryong iyon niya, higit na naramdaman ang bigat ng sariling pinili, dahil hindi naman nagbago ang mundo para umayon sa kanila. Wala ring nagbigay ng basbas. Ngunit sa gitna ng hindi pagbabagong iyon, may isang bagay na hindi na niya ibinalik sa dati. Hindi na niya ipinagkakaila sa sarili na gusto niyang may makasama si Ramon sa ilang bahagi ng buhay niya, at handa siyang harapin ang kabagalan ng pagtanggap ng iba, nang hindi na agad inuunahan ng sariling pag-urong. Gayunman, hindi ibig sabihing natapos na ang gulo. Sa mga sumunod na linggo, may mga araw na muling nagdadalawang isip siya. May mga gabing pagkatapos ng maayos na tawag o tahimik na lakad ay uupo siya sa gilid ng kama, at iisipin kung makasarili ba siya. Kung masyado na ba niyang binabago ang balanse ng pamilya sa panahong dapat simple na lamang ang lahat. May mga pagkakataon ding mararamdaman niyang si Ramon ay muling nag-iingat kapag kaharap ang mga anak nito, at may kakaunting kirot doon na hindi niya palaging marunong lunukin. Ngunit marahil iyon na rin ang anyo ng katotohanang hiniling niya, hindi ang malinis na pagtatagumpay laban sa lahat ng hadlang, kundi ang pagpayag na manatili sa isang bagay, kahit may mga araw na hindi ka sigurado kung gaano ito katatag. Dumating ang sumunod na Martes na maliwanag ang umaga at makapal ang init pagsapit ng hapon. Sa reading program, may batang lalaki na ayaw bumasa at tahimik na umiiyak sa gilid dahil inaasar daw siyang mahina. Umupo si Leticia sa tabi nito,
at dahan-dahang tinuruan siyang sundan ng daliri ang bawat salita sa pahina. Sa kabilang mesa, nakita niyang si Ramon ay abalang nagpapatawa sa dalawang batang nag-aaway sa Crayola. Sa simpleng tanawing iyon, may kakaibang lambot na dumaloy sa loob niya. Hindi dahil pambihira ang tagpong iyon, sa kabaligtaran, dahil napaka-ordinaryo nito, at siguro iyon ang pinakamatibay na anyo ng pag-asa sa edad nila, hindi iyong dramatic na pangakong sasaya ang lahat, kundi ang posibilidad na may mga ordinaryong araw pang pwedeng samahan ng isang taong hindi mo kailangang paliwanagan ng husto, para maintindihan kung bakit biglang bumibigat ang hapon. Pagkatapos ng session, habang pauwi sila, hindi na niya kailangang tanungin kung pupunta ba ito sa Biyernes na nobena. Alam na nila pareho, hindi na rin nila pinag-uusapan sa bawat pagkakataon kung anong iisipin ng mga anak. Nariyan pa rin iyon, ngunit hindi na iyon ang tanging wika sa pagitan nila. Sa may tapat ng panaderya, huminto si Ramon para bumili ng pandesal na mainit-init pa, at inabutan siya ng isang piraso, kahit wala pa silang hapunan. Baka gutom ka na, sabi nito. Kinuha niya iyon at kinagat habang mainit pa. At sa singaw ng tinapay at sa ingay ng tricycle, at sa amoy ng hapon na may halong alikabok at mantika, bigla niyang naisip na ang ilang anyo ng kaligayahan ay sadyang hindi dumarating ng malinis. Dumadating ito na may kahalong hiya, pagod, takot, at mga taong kailangang unti-unting sanayin. Ngunit kaligayahan pa rin, kahit hindi perpekto ang sisidlan. Nang makarating sila sa tapat ng hagdan niya, hindi muna siya umakyat agad. Tumingin siya kay Ramon, na may hawak pa ring supot ng pandesal para sa bahay nito, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahong ito ay hindi na niya naramdaman ang pangangailangang magkunwaring wala silang dinadala pa uwi bukod sa sariling katawan. Ramon, sabi niya. Oo. Huwag kang basta mawawala ng hindi nagsasabi. Napakasimpleng hiling, halos mas maliit pa sa damdaming nasa likod nito. Ngunit iyon ang kaya niyang ibigay ng buo. Hindi pangako ng habambuhay, hindi deklarasyon. Isang hiling lamang na karapat-dapat sa dalawang taong marunong na sa pagkawala. Tiningnan siya nito ng matagal, saka tumango. Hindi na, sabi nito. At sa paraan ng pagkakasabi niyon, alam niyang maaaring may mga araw pa ring mahirap, may mga linggo pa ring magkakapatong ang mga tingin ng iba, at ang pagod ng mga anak, at ang sariling konsyensyang kung minsan ay mas mahigpit pa, kaysa sa mga usap-usapan. Ngunit alam din niyang ang mga susunod na hirap ay hindi na mula sa pagkunwaring wala. At marahil, sa edad niyang ito, sapat ng simula iyon para sa isang pusong hindi na naghahanap ng perpektong wakas kundi ng kasamang marunong kumatok ng marahan, maghintay ng sagot, at manatili kapag pinagbuksan mo. Muli, ilang araw na naging mas malinaw sa kanya ang timbang ng bawat maliit na desisyon, hindi dahil lumaki ang mga pangyayari kundi dahil nagsimula na siyang tumigil sa pagkunwaring walang presyo ang pagpili sa sarili. Hindi naman agad nagbago ang bahay niya matapos ang usapan nila ni Ramon sa tapat ng hagdan. Pareho pa rin ang pagkakakiling ng framed photo ni Ernesto sa altar kapag hindi niya naituwid matapos maglinis. Pareho pa rin ang ugong ng electric fan na kailangang tapikin sa gilid kapag mahina ang ikot. Pareho pa rin ang mga paalala ni Marjorie sa text kung nakainom na ba siya ng maintenance, kung may bigas pa ba, kung kailan darating ang bayad sa kuryente. Ngunit sa loob ng pang-araw-araw na hindi nagbabago, may isa ng bagay na hindi niya maibalik sa dating anyo. Hindi na niya tinitingnan ang mga sandaling kasama si Ramon na parabang mga pagkakamaling kailangang itama bago pa mapansin. Hindi pa iyon tapang, hindi rin iyon ganap na payapa. Mas mabuting sabihing pagod na siyang lagi na lamang maging una sa pagputol ng kung anumang maaaring tumubo. Kaya nang sumunod na Biyernes at dumating si Ramon sa tapat ng bahay niya, bago mag-alas 5 para sabay silang magsimba, hindi na siya nagkunwaring nagkataon lang na palabas din siya. Binuksan niya ang pinto bago pa ito makakumpleto ng ikalawang katok at sinabing, "Sandali lang, kukunin ko lang ang panyo," na para bang matagal na niyang alam na darating ito. Sa daan papuntang simbahan, wala naman silang pinag-usapan na makapangyarihan. Nabanggit ni Ramon ang mura raw na gulay sa may palengke kapag maaga. Sinabi ni Leticia na mukhang uulan sa weekend dahil mabigat ang amoy ng hangin. Ngunit sa ilalim ng gayong kasimpleng usapan, naroon ang banayad na kabatirang hindi na sila lubusang umaarte para sa isa't isa. Minsan, sapat na pala ang hindi pag-arte para maramdaman ng isang tao na mas totoo na ang kanyang buhay. Sa loob ng simbahan, habang umaagos ang dasal ng nobena at ang mga kandilang sinisindihan ng mga deboto ay nagdadagdag ng amoy na matamis at luma sa hangin, biglang naisip ni Leticia na matagal na pala siyang hindi nagsisimba ng may inaabangang presensya sa tabi. Noong nabubuhay pa si Ernesto,
Ang presensya nito ay bahagi ng kaayusan ng kasal, hindi iyon mababawasan ng kahulugan. Ngunit sanay na ang katawan niya noon sa kasama. Sa pagtanda at pag-iisa, nasanay din ang katawan sa kawalan. Ang hindi niya inasahan ay may ikatlong uri pa pala ng sanayan, iyong may bagong taong nakaupo sa tabi mo, at bawat galaw, bawat pag-ubo, bawat marahang pagtiklop ng daliri sa aklat dasalan, ay hindi na nakakagulat, ngunit hindi rin lubusang ordinaryo. Paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng maingay na langit at makapal na ulap, ngunit hindi pa bumibigay ang ulan. Sa may plaza, may mga batang naglalaro ng habulan at dalawang matandang babae, sa may tindahan ng kandila ang napatingin sa kanila nang mas matagal kaysa karaniwan. Nararamdaman ni Leticia ang dating reflex na umayos ng distansiya, magpaliwanag sa paraang hindi naman sinasalita, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi niya iyon ginawa. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil pagod na siyang paulit-ulit na iayon ang sarili sa posibleng pagbabasa ng ibang tao sa mga kilos na hindi naman marumi. Mula roon, dahan-dahang nagsimulang magbago ang kalidad ng mga araw. Hindi dumalas ng labis ang pagkikita nila ni Ramon, ayaw rin naman nila ng biglaang pagbabago na madaling gawing panibagong usap-usapan, ngunit kapag may reading program, laging may maliit na kasunduan ang kanilang presensya. Kapag nagkakagulo sa mga bata, kusa na silang nagtatama ng pwesto. Kapag kulang ang lapis, isa ang naghahanap habang ang isa ang umaalo sa naiinis ng bata. Kapag natapos na ang session at may natirang ilang minutong katahimikan bago mag-uwian ang iba, doon pumapasok ang mga usapang mas maliliit, ngunit mas totoo, mga bagay na sa ibang tainga ay walang timbang, ngunit para sa dalawang taong natutong mamuhay ng mag-isa, may kakaibang bigat. Minsan ay ikinuwento ni Ramon na nasira ang saksakan sa kusina, at kalahating oras niyang pinagtitigan iyon bago niya naisipang tawagan ang pamangkin. Dahil noong una raw ay palagi niyang inaasahang may ibang mapapansin ng mga ganoong bagay. Minsan naman ay ikinuwento ni Leticia na hindi na siya natutuwa sa mga teleserye sa hapon dahil lahat ay sumisigaw na lamang at nagkakasakitan, samantalang ang totoong bigat ng buhay ay madalas nanggagaling sa mga hindi nasasabi. Sa tuwing naririnig niya ang sarili sa ganitong uri ng pangungusap, nahihiya pa rin siya ng kaunti. Hindi dahil dramatiko itong tunog, kundi dahil napakatagal na niyang hindi inuunang ilabas ang sariling isip sa harap ng isang taong hindi anak, hindi kaibigan sa simbahan, hindi kapitbahay na may kasamang tsismis ang pakikinig. Sa bahay, naroon pa rin ang komplikasyon. Si Marjorie ay hindi na tuwirang nagtatanong ng padabog, ngunit naging mas tahimik ang pag-aalala nito, at may mga araw na mas nakakapagod ang tahimik na pag-aalala kaysa sa mga salitang direkta. Kapag dumadalaw ito, mapapansin ni Leticia kung paanong naglilibot ng isang segundo ang mata ng anak sa sala bago umupo, na para bang naghahanap ng bakas ng isang bagay na wala naman dapat ikahiya, ngunit hindi pa rin maaring ituring na payak. Minsan, habang naghihiwa siya ng sibuyas para sa ginisang upo, biglang sinabi ni Marjorie, "Nagkita na naman ba kayo ni Sir Ramon sa simbahan?" Maingat ang tono, halos magalang, at doon lalo naramdaman ni Leticia ang bagong anyo ng lamat sa pagitan nila. Dati, ang mga tanong ng anak niya ay diretsyo, minsan nakaiinis, ngunit malinaw. Ngayon, may pag-iingat na tila para sa isang may sakit, o para sa isang pasabog na hindi dapat mausog. "Oo," sagot niya, hindi rin pinatulis ang tinig. "Nagkita. Madalas na ba?" Huminto si Leticia sa paghiwa. Sa isip niya, pwede naman siyang sumagot ng magaan, paminsan-minsan lang, at iwanan doon ang usapan. Ngunit napansin niyang sa bawat pagtatangkang pasimplehin ang totoo, para sa ikagagaan ng iba, may bahagyang bahagi ng sarili niyang muling umuurong. "Hindi naman araw-araw," sabi niya, "pero oo, mas madalas kaysa dati." Si Marjorie ay tumango na para bang may iniisip na bilang ng dalaw o bilang ng oras na magpapasya kung saan lulugar ang nanay niya sa bagong sitwasyon. "Ma," sabi nito pagkaraan, "inaayos ko lang sa isip ko, ha? Hindi pa kasi ako sanay." Ang totoo, narinig na niya iyan mula sa anak noon, ngunit iba ang dating sa pagkakataong iyon, mas may kababaan, mas walang pagtatanggol. "Hindi rin ako sanay," sagot ni Leticia, at habang sinasabi niya iyon ay napagtanto niyang totoo nga iyon hanggang buto. Hindi siya sanay na may naghihintay na tawag sa hapon na hindi para humingi ng listahan ng kailangan sa palengke. Hindi siya sanay na may magdadala ng bayabas nang naaalala ang sinabi niyang gusto niya iyong medyo hilaw pa. Hindi siya sanay na ang simpleng pagpunta sa novena ay may kasamang kaunting kaba, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa taong makakatabi niya sa bangko. At marahil dahil sa kababaang loob ng pag-amin na iyon, humina ng bahagya ang tigas ni Marjorie.
Basta sana, sabi nito, sabihin mo sa amin kapag may kailangan kang pag-usapan. Huwag iyong parang malalaman na lang namin sa iba. Muntik nang sumagot si Leticia na marami na silang nalaman sa iba, bago pa siya tanungin ng maayos. Nasa dulo na ng dila niya ang pait ng pangungusap na iyon, ngunit pinili niyang hindi ilabas. Hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil napansin niyang may mga katotohanan kung iluluwal mo sa maling sandali ay hindi naglilinaw, lalo lang gumugulo. Sige, sabi niya na lamang. Pagkaalis ni Marjorie, umupo siya sa sala at tinitigan ng matagal ang pintong kasasara lang. Hindi niya maramdaman kung tagumpay ba ang usapang iyon o simpleng pahinga lamang. Ngunit sa edad niya, baka hindi na rin kailangan ang malalaking tawag sa mga ganitong sandali. Minsan, ang sapat ay iyong hindi lumala ang layo. Samantala, si Arnold naman ay nanatiling mas mahirap basahin. Hindi ito madalas magsalita tungkol sa nararamdaman, at marahil kaya mas naging delikado ang pananahimik nito nitong mga sumunod na linggo. Kapag tumatawag para itanong kung kailan pupunta ang tubero, o kung naayos na ba ang saksakan, laging may maliit na pagitan sa dulo ng usapan, iyong para bang may gustong isingit, ngunit pinipiling huwag. Isang linggo ng umaga, dumaan ito sa bahay para mag-abot ng pera sa pambayad ng association dues, na siya raw muna ang nag-asikaso. Habang binibilang ni Leticia ang sukli sa mesa, bigla nitong sinabi ng hindi siya tinitingnan, "Ma, balak mo bang ipakilala ng maayos sa amin si Ramon?" Parang tumigil ng isang saglit ang tunog ng bentilador. Hindi niya inasahang ganoon ang lalabas sa bibig ng anak. Hindi iyon pagsang-ayon, hindi rin tahasang pagkontra, mas mapanganib marahil dahil may anyo ng pagharap. "Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin sa maayos," sagot niya. Si Arnold ay bahagyang nagkibit-balikat, ngunit halata niyang pinag-isipan na nito nang matagal ang sasabihin. "Hindi ko rin alam," sabi nito. "Pero parang kung patuloy na nariyan, mas mabuti na siguro iyong hindi tayo puro hula." Umangat ang tingin ni Leticia. May pagod pa rin sa mukha ng anak niya, at may bahagyang pag-aatubili ring tila ayaw nitong maramdaman niyang sinusukol siya. Sa sandaling iyon, may nakita siyang hindi niya napansing mabuti noon, hindi lang pala pagtutol ang ginagawa ng mga anak niya. May bahagi rin sa kanilang sinusubukang habulin ang pagbabagong nangyari sa buhay ng ina nila habang iniingatan ang sariling takot. Hindi ibig sabihing patas na ang lahat, ngunit hindi rin kasing dali ng inis na ibinibigay niya sa kanila sa loob ng isip niya. "Tingnan natin." Sagot niya, at iyon ang tanging matapat sa sandaling iyon. Hindi pa siya handa gawing parang formal na pagpupulong sa sala ang bagay na halos kakasimula pa lamang huminga ng malaya. Ngunit hindi na rin niya kayang ituring itong lihim na dapat itulak sa likod ng aparador. Ilang araw makalipas noon, nang magkasabay silang umuwi ni Ramon mula sa reading program, ikinuwento niya rito ang sinabi ni Arnold. Tahimik lamang si Ramon sa unang ilang hakbang, at naramdaman ni Leticia ang pag-igting sa sarili niya dahil may mga usapang kapag sinimulan mo, para kang naglalatag ng sahig na hindi mo tiyak kung kakayanin ang bigat ng susunod na hakbang. "Natatakot ka?" Tanong niya sa huli. Hindi siya sigurado kung sa anak ba ito, o sa posibilidad ng pagharap. "Oo," sagot ni Ramon, pero hindi sa paraang gusto kong umurong. Napatingin siya rito. Ang mga salitang iyon ay hindi dakila, ngunit marahil dahil hindi dakila, mas matibay ang dating. "Ikaw?" Balik na tanong nito. Umihip ng bahagya ang hangin mula sa ilog, may dalang amoy na luma at maalat. "Takot ako," sabi niya. "Minsan parang mas madali iyong tayo na lang ang nakakaalam kung gaano kasimple ito. Kapag pumasok na sa pamilya, para bang nag-iiba ang hugis." Tumango si Ramon. "Nag-iiba nga. Pero totoo pa rin naman." Napakaliit ng pangungusap, ngunit nag-iwan iyon ng mahabang alon sa isip ni Leticia. Totoo pa rin naman. Maraming bagay ang nag-iiba ng hugis kapag dinala sa harap ng iba ang pagdadalamhati, ang utang na loob, ang galit, kahit ang pag-aalaga. Hindi na iyon dahilan para isipin na nagiging peke na ang nararamdaman. Noong gabing iyon, matagal siyang hindi nakatulog. Hindi dahil sa takot sa paghaharap, kundi dahil sa tahimik na pag-amin sa sariling may bahagi sa kanyang gusto ring makita, kung paano tutunog ang lahat kapag hindi na patagong inaayos sa pagitan nilang dalawa ni Ramon. Hindi bilang pagsubok kung karapat-dapat ba ito sa pamilya, ayaw niyang ibigay sa mga anak ang ganoong kapangyarihan sa ganoong paraan, kundi bilang pagtanggap na kung may lugar man ito sa buhay niya. Hindi nito maaaring habang buhay iwasan ang mga taong matagal nang nakapaligid sa kanya. Dumating ang pagkakataon ng hindi naman planado. Isang hapon ng Sabado, naroroon si Marjorie sa bahay, kasama ang dalawang apo. At si Arnold ay dumaan para magdala ng kahon ng lumang plato na nakita raw nito sa bodega nila at maaaring magamit ni Leticia.
Nasa kalagitnaan sila ng magulong, ordinaryong eksena ng pamilya. Ang mga bata ay nag-aaway sa cartoon. Si Marjorie ay may kausap sa telepono tungkol sa matrikula. Si Arnold ay nakatayo sa may bintana at iniinspeksyon na naman ang lock ng pinto nang makarinig si Leticia ng katok sa ibaba. Hindi niya kailangang silipin para malaman kung sino. Sa paraan pa lang ng pagkakatok, alam na niya, marahan, sapat lang, parang laging handang hindi umangat kung maling oras. Biglang nag-iba ang himig ng hangin sa sala. Walang nagsasalita, ngunit alam niyang naramdaman din ng mga anak niya ang bahagyang paghinto ng katawan niya. Sino yon, ma? Tanong ni Marjorie, bagaman marahil alam na rin nito ang sagot. Si Ramon yata, sabi niya, at hindi na niya nilagyan ng ibang balot. Ilang segundo ang lumipas, na tila mas mahaba kaysa totoo. Pagkatapos ay tumayo siya at binuksan ang pinto. Nakatayo si Ramon sa landing, may dalang maliit na paper bag ng pandesal. Pasensya na, sabi nito agad nang mapansing may ibang tao sa loob. Akala ko kasi mag-isa ka. Napadaan ako sa panaderya. Sa likod niya, naramdaman ni Leticia ang presensya ng mga anak niyang nakatingin. Sa harap niya, si Ramon nakitang-kita ang pagnanais umatras upang hindi na lumaki ang eksena sa gitna ng dalawang iyon. May iisang manipis na sandali kung saan maaaring magpasya ang isang buhay kung paano nito gustong magmukhang totoo. Pumasok ka, sabi niya, hindi malakas, hindi rin formal. Sapat lang ang linaw para wala ng puwang sa pagkukunwari. Pumasok si Ramon nang may paggalang na halos sumakit tingnan. Nagmano ang bunso niyang apo nang sabihan ni Marjorie, at halos doon, muntik mapangiti si Leticia. Sa sobrang kakaiba ng tanawin ang bagong kabigat ng buhay niya, ay biglang humaharap sa pinakakaraniwang asal ng mga bata. Nagpakilala uli si Ramon, kahit nagkita na sila noon ni Marjorie. Kay Arnold naman ay ngayon lang. Maingat ang lahat. Masyadong maingat, marahil, ngunit may sariling dignidad ang sobrang pag-iingat kapag wala ka namang balak gawing palabas ang isang mahalagang bagay. Umupo sila. Nag-abot si Leticia ng tubig. May ilang segundo ng usapang payak tungkol sa init, tungkol sa reading program, tungkol sa batang ayaw bumasa noong nakaraang Martes. Napansin ni Leticia kung paanong pinipili ng mga anak niya ang pinakaligtas na paksang mapapasukan. Hindi niya sila masisi. Ganoon din naman ang unang reflex niya kung siya ang nasa pwesto nila, ngunit sa ilang sandali pa, si Arnold na rin ang unang tumapak sa mas delikadong bahagi. Matagal na po kayong magkakilala ni Ma? Tanong nito. Hindi bastos ang tono, ngunit may kasamang pagsukat na hindi kayang itago ng isang anak kapag alam niyang may bagong tao sa paligid ng ina niya. Noong reading program lang po, sagot ni Ramon, mga ilang buwan na rin. Madalas po ba kayong magkasama? Hindi sumagot agad si Ramon. Tumingin muna ito kay Leticia. Hindi para humingi ng permiso, kundi para kilalanin na hindi lamang siya ang naroroon sa usapan. Mas madalas po nitong huli, sabi nito. Kung may programa, simbahan, o minsan nagdadala ako ng pagkain. Walang pag-iwas, wala ring pagtatanggol. Sa kanto ng mata ni Leticia, nakita niyang pinisil ni Marjorie ang strap ng bag niya. Ano po ba talaga ang intensyon ninyo? Mula sa ibang tao, ang ganitong tanong ay pwedeng maging insulto. Ngunit alam ni Leticia na sa bibig ng anak niya, ito ang pinakadiretso nitong alam para hanapin ang sahig sa ilalim ng sitwasyong ilang linggo nang gumagalaw nang wala sa nakasanayan nito. Tahimik si Ramon ng ilang saglit. Narinig ni Leticia ang mahinang tawa ng mga apo sa cartoon mula sa sala at ang ingay ng tricycle sa kalye sa ibaba. Pagkatapos ay nagsalita si Ramon nang hindi nagmamadali. Hindi po ako lumalapit sa nanay ninyo para sa pera, bahay, o dahil wala na akong ibang magawa. Gusto ko po siyang makasama. Iyon lang muna ang pinakatapat kong alam sabihin. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Leticia ang bahagyang pag-init ng mukha niya, hindi dahil sa hiya sa paraan ng pagkakalahad ng bagay, kundi dahil may kung anong lubhang payak sa sagot na iyon na halos mas mahirap tanggapin kaysa sa mas mahahabang paliwanag. Gusto ko siyang makasama. Sa buong buhay niya bilang babae, asawa, ina, byuda, napakaraming papel ang naidikit sa kanya ng iba. Ngunit ang pagiging partikular na taong nais samahan hindi alagaan lang, hindi konsultahin, hindi asahan ay tila muling binalik sa kanya ng pangungusap na iyon sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi agad nagsalita si Arnold. Si Marjorie naman ay tumingin kay Leticia, at sa tinging iyon ay wala na ang unang talas ng hinala, sa halip ay naroon ang isang bagay na mas mabigat. Mas masakit pa marahil ang unti-unting pagkilala na ang nanay niyang matagal na niyang inilalagay sa ligtas at pamilyar na kahon ay may sarili pa ring buhay na hindi niya lubos na kayang ayusin. Ma, sabi ni Marjorie sa wakas, at dito hindi si Ramon ang kausap kundi siya,
ito ba ang gusto mo? Kay daming beses na siyang tinanong ng buhay sa paraang hindi diretsyo. Noong pinakasalan niya si Ernesto, kahit alam niyang hindi iyon romantikong nobela, kundi mahabang pagod at pagtitiyaga. Noong pinili niyang huwag nang lumipat sa anak, matapos mabiyuda. Noong tinanggap niyang hindi na babalik ang ilang anyo ng lambing. Ngunit ngayon, sa simple at hayag na tanong na iyon, biglang naramdaman niyang hindi na sapat ang mga sagot na nakabalot sa tungkulin. Oo, sabi niya, gusto ko. Hindi niya dinagdagan. Hindi na rin niya ipinaliwanag na hindi ibig sabihin noon ay wala siyang takot, o hindi niya nililimot ang alaala ni Ernesto, o handa na siyang magpakasal uli, o kaya niyang tumbasan ang lahat ng pangamba nila. Hindi niya idinugtong ang mga iyon dahil napansin niyang ang mga paliwanag ay minsan nagiging paraan lamang para humingi ng tawad sa isang totoo na dapat ay hindi naman ini-apologize. Naging tahimik ang sala pagkatapos noon. Ngunit hindi iyon ang mapanganib na katahimikan ng eskandalo. Mas malapit iyon sa katahimikang dumarating kapag ang mga tao ay napipilitang ayusin ang loob nila sa bilis na hindi nila napaghandaan. Ang una niyang apo ang sumira roon ng sigawan ang kapatid na huwag agawin ang remote, at sa napakapayak na gulong iyon, muntik nang tumawa si Leticia sa sarili. Ganito nga pala ang pamilya, naisip niya. Kahit may mga sandaling tila gustong huminto ang mundo sa bigat ng isang usapan, may batang iiyak dahil sa remote, may tubig na kailangang lagyan muli, may pandesal na lalamig. Sa huli, si Ramon na ang unang tumayo, marahil dahil naunawaan nitong sapat na ang nakuha sa isang pag-upo. Bago ito tuluyang umalis, si Arnold ay tumayo rin at sinabing, "Salamat sa pagpunta." Hindi iyon pagsang-ayon, hindi rin paanyaya, ngunit hindi rin iyon pagtaboy. At sa edad ni Leticia, marami na siyang natutunang basahin sa maliliit na kawalan ng dahas. Pagkaalis ni Ramon, hindi na agad nagtanong ang mga anak niya. Iniligpit muna nila ang pinagkainan ng mga bata, pinatahimik ang bunso, inayos ang kahon ng plato. Saka lamang, habang papalubog na ang araw at kulay tansong pumapasok ang liwanag sa bintana, umupo si Marjorie sa tabi niya at huminga ng malalim. Hindi ko pa masasabing okay na okay ako, ma, sabi nito, pero, nabitin ang kasunod. Tumingin siya rito, pero parang nakita ko naman na hindi ka basta nagpapadala lang, sa kakaibang paraan. Iyon ang isa sa pinakaimportanteng ibinigay sa kanya ng anak. Hindi basbas, hindi saya, kundi ang pagbawi sa tinging matagal niya ng pinoprotesta, na para bang isa siyang mahinang bagay na basta na lang maibubulid kung hindi susuklian ng mga anak ng sobrang bantay. Hindi naman talaga, sabi niya, at may bahagyang ngiti na halos pagod. Alam ko, sagot ni Marjorie, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang hindi lamang ito sagot para matapos ang usapan. Nang gabing iyon, pagkahiga niya sa kama, hindi pa rin makinis ang loob niya. May naiwan pa rin kaba, may hiya pa rin gumagapang sa ilang sulok, may tanong pa rin kung ano ang hitsura ng mga darating na buwan kapag nagsimula ng mas maging tunay sa mata ng iba ang kasama ni Ramon sa buhay niya. Ngunit may ibang uri ng ginhawa ring hindi niya maitanggi, hindi na niya kailangang dalhin mag-isa ang buong bigat ng pagtatago at pangamba. Hindi pa tinatanggap ng ganap, hindi pa ring malinaw ang lahat. Ngunit may bitak na sa dating matigas na pader, at sa bitak na iyon pumapasok minsan ang hangin. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagpatuloy ang reading program. Nagpatuloy ang mga novena. Nagpatuloy ang ordinaryong buhay sa bahay. Ang labada, ang pagdating ng bill, ang pagtawag ng mga anak, ang pag-aalaga sa mga apo kapag bakasyon. At sa loob ng nagpapatuloy na ordinaryo, dahan-dahan ding humugis ang bagong ayos. Si Ramon ay hindi naging palagi ang laman ng bahay niya. Hindi rin niya hinayaang ganoon kaagad. Ngunit may mga sabadong hapon na dumadaan ito para magdala ng tinapa o bayabas at umiinom ng kape sa sala habang nagkukwento siya tungkol sa pasaway na apo o sa kapitbahay na nagpalit na naman ng kurtina na akala mo'y piyesta. May mga gabing hindi sila nagkikita, ngunit tumatawag ito para lang sabihing malakas ang ulan at sana raw hindi tumutulo ang bubong sa kusina niya. Minsan, siya naman ang unang nagte-text, simpleng, "Nakauwi ka na." Na noong una ay ikinahiya pa niyang gawin, ngunit nang mapansing hindi naman bumagsak ang langit dahil lamang nangumusta siya, unti-unti ring gumaan ang kamay niya sa ganitong mga maliliit na pagpaparamdam. Hindi na rin ganoon kaikli ang pasensya ni na Marjorie at Arnold kapag nababanggit ang pangalan ni Ramon. Minsan ay may biro pa si Arnold tungkol sa pandesal na, "Mas madalas pa kayong mainitan sa panaderya kaysa kami," at kahit medyo pilit. Naramdaman ni Leticia na iyon na marahil ang wika ng anak niyang hindi marunong magsabi ng diretsyo na sinusubukan niya. Isang hapon, matapos ang novena,
Naglakad silang dalawa ni Ramon sa gilid ng plaza, nabasa pa sa maikling ambon, hindi sila nagsasalita ng marami. Sa edad nilang iyon, marami na ring anyo ng katahimikan ang natutunan nilang kilalanin. May katahimikang umiiwas, may katahimikang nagtatampo, may katahimikang puno ng pagod. Ang katahimikan nila noong araw na iyon ay iba. Hindi ito nangangailangan ng patunay, hindi rin ito sabik magbenta ng kasiguruhan. Habang naglalakad sila, napatingin si Leticia sa mga ilaw sa tindahan ng kandila, sa batang may hawak na lobo na halos liparin ng hangin, sa dalawang kabataang abalang mag-selfie sa harap ng simbahan. Bigla niyang naisip na kung may magtanong sa kanya ngayon kung ano ba ang naging wakas ng lahat ng takot at usap-usapan nitong mga nagdaang buwan, hindi niya kayang sagutin sa isang malinis na pangungusap. Wala namang tunay na wakas. Hindi biglang tumahimik ang mga kapitbahay. Hindi lubusang nawala ang alanganin sa mga anak. Hindi rin naging simple ang pakiramdam niya sa tuwing madadampian ng tingin ang larawan ni Ernesto sa altar. Ngunit hindi rin nanatili ang lahat sa dati nilang tigas. Ang hiya ay hindi na singtalim, ang pag-aalala ng mga anak ay may halong pakikinig na. At ang sarili niyang loob, na matagal na niyang pinagkasya sa pagitan ng tungkulin at alaala, ay natutong tumanggap na may espasyo pa pala para sa isang bagay na hindi na batang-bata, ngunit hindi rin huli ng huli. Anong iniisip mo? Tanong ni Ramon, mapapansing matagal na pala siyang tahimik sa tabi. Na hindi naman pala kailangan na perpekto para maging totoo, sagot niya, napangiti si Ramon ng marahan. Buti naman. Bakit? Kasi kung hihintayin natin ang perpekto, baka mauna pa akong kalbuhin ng tuluyan. Natawa siya roon, totoong tawa na walang pag-iingat. At may ilang taong napalingon. Hindi na niya agad binawi ang sarili. Nagpatuloy lamang siya sa paglakad, sa tapat ng eskinita niya, gaya ng dati, huminto sila. Ngunit ang paghintong iyon ay hindi na tulad noong una na puno ng hindi masabing posibilidad at hindi masabing takot. Ngayon ay may anyo na itong mas payak at mas matatag parang isang gawi na hindi pa rin nawawalan ng saysay. Aakyat ka? Tanong niya. May natira pang kape. Tumingin si Ramon sa kanya at pagkatapos ay sa madilim ng hagdan. Saglit lang, sabi nito, umakyat sila. Sa sala, ang bentilador ay maingay pa rin at ang framed photo ni Ernesto ay bahagyang tabingi na naman. Habang nagtutimpla siya ng kape sa kusina, pinanood niya mula sa gilid ng mata kung paano kusang itinuwid ni Ramon ang frame ng hindi marahas, hindi mayabang, parang simpleng paggalang lamang sa bahay, at sa mga bahaging nauna rito bago siya dumating. Sa napakaliit na kilos na iyon, may kung anong kumirot at lumambot sa loob ni Leticia sa iisang pagkakataon. Marahil iyon na rin ang pinakamalapit sa paliwanag ng lahat. Hindi niya kailangang burahin ang nauna para magkaroon ng puwang ang kasalukuyan. Hindi rin kailangang magmukhang malinis ang lahat para maituring na marangal. Inabot niya kay Ramon ang tasa ng kape. Umupo sila sa parehong mga silya, nakikinig sa mahinang radyo mula sa kapitbahay at sa malayong tunog ng nagtitinda ng balot sa kanto. Wala nang malalaking pangungusap, wala nang kailangang ideklara. Pagkaraan ng ilang lagok, sinabi ni Leticia, halos sa sarili lang, akala ko dati, tapos na iyong mga ganitong bagay, kapag tumanda ka na. Hindi agad sumagot si Ramon. Saka lamang ito nagsalita ng mababa, baka hindi naman talaga natatapos, nag-iiba lang ng paraan. Tumingin siya rito, saka sa sariling bahay, sa lumang ilaw, sa altar, sa mga kortinang bahagyang gumagalaw sa hangin. Marahil tama iyon. Ang ilang bagay ay hindi nawawala, natututo lamang magpakita ng hindi na kasing ingay, hindi na kasing yabang, ngunit sa ilang pagkakataon ay mas matibay dahil hindi na umaasa sa perpektong anyo. Nang gabing iyon, matapos makauwi si Ramon at maisara niya ang pinto, hindi siya agad humiga. Naupo muna siya sa may bintana, dala ang sariling tasa ng kape na malamig na, at tiningnan ang makitid na eskinita kung saan may dalawang batang hinahabol pa rin ang isa't isa, kahit pinapatawag na ng mga nanay. Sa loob ng bahay, naroon ang katahimikan, ngunit hindi na iyon ang lumang katahimikang parang kulang. May natitira pa ring mga araw na mahirap, may mga sulyap pa ring nakakailang, may mga sandaling magtatanong siya sa sarili kung hanggang saan lang ba dapat ang hinihingi niya sa buhay sa edad na ito. Ngunit sa gabing iyon, sa payak na liwanag ng bintana at sa amoy ng kape at alikabok, alam niyang hindi na niya gustong bumalik sa panahong ang tanging anyo ng kapayapaan ay ang pagiging ligtas dahil wala nang inaasahan. Mas gugustuhin na niya ang ganitong uri ng buhay medyo alanganin, hindi perpekto, may mga taong kailangang unti-unting matutong tumanggap. May sariling konsyensyang paminsan-minsang nagtatanong pa rin basta may isang taong marunong dumating ng marahan.
magsabi ng totoo nang hindi mapang-angkin, at manatiling nakaupo sa sala niya habang maingay ang bentilador at tabingi ang litrato, na para bang ang huling ngunit tapat na kaligayahan ay hindi isang himala kundi isang simpleng pag-upo sa tabi ng isa't isa, nang hindi na kailangang ipaliwanag ng sobra kung bakit iyon mahalaga.